Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe. Chapter 1411 may posibilidad pa na dumating. 1411. Sa oras na ito, hindi maiwasan ni Yefan na isipin ang dating martial god. Tila ang lahat ng nagbanggit sa kanya, maging ang mga anak ng angkan o ang epic powerhouse, ay medyo natatakot at maingat, na parabang ang martial god ay isang mamamatay tao. Ngunit nang 2 beses na nakita ni Yefan si Yehuya, naramdaman niyang isa siyang foodie. Napakabait niya, at hindi mahirap makipag-usap, at walang dapat ikatakot. Alam ni Yefan na malayo pa siya sa kaharian ng martial god. Ngunit tila unti-unti niyang naiintindihan kung bakit ang martial god ay napakadaling lapitan, at walang ganoong bagay bilang isang master ng martial god. Doon ay talagang hindi na kailangang magpahangin, dahil ang lahat ay lubos na natatakot na magpakita lamang sa harap ng iba, at pagkatapos ay magpahangin ng isang master, hindi ba't nakakatakot iyon na ang iba ay hindi magsasalita? Sa sandaling naisip ito ni Yefan, agad siyang natuwa, at umiling siya at ngumiti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang ngiting ito ay nagpabagabag sa lahat ng tao sa paligid niya. Hindi nila naintindihan kung ano ang tinatawanan ni Yefan ng biglaan, ngunit naramdaman nila na si Yefan ay hindi maarok na hindi nila makita sa lahat ng iniisip ni Yefan. Ang isang grupo ng mga tao sa kanilang mga tuhod ay pawang haka-haka tungkol sa malalim na kahulugan ni Yefan, hinihiling ba nila sa kanila na aminin ang kanilang mga pagkakamali? Ye, General Ye, bulag kami, huwag kang mag-alala sa nangyari kanina, ngumiti si Hanyong ng patago, pero mas pangit ito kaysa sa pag-iyak. Anong nangyari ngayon lang? Bumalik sa katinuan si Yefan, nag-isip sandali, at sinabing, oh. Ang ibig mong sabihin, pinagalitan mo ako. Nag-green ang mukha ni Hanyong, at sinampal niya ng mariinang bibig, bulok kong bibig. Bulok na bibig. Bulag ako. May mga mata ako at hindi ko alam ang Mount Tai. Nakita ni Hanzi ang kanyang pinsan na sinampal ang kanyang bibig doon, ang kanyang mukha ay namula, at sinimulan niyang bugbugin ang kanyang sarili sa mukha na nalilito. I can't take any face at this moment, sana lang hindi ako kamuhian ni Yefan. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Yefan, wala siyang sinabi, paano sila magdadagdag ng drama sa kanya. Bro-in-law, hayaan mo na lang sila, magaang mga mukha nila kapag nakita mo sila, Mumumu pouted, thinking that they are classmates after all, kaya halos tapos na. Napaka-inosente ni Yefan at sinabing, girl, ano bang problema ko, hindi ko sila hinayaang sampalan. Narinig iyon ni Mumumu at sinabi sa magkakapatid na Han, narinig mo ba? Mukha, huwag mo akong patulan. Walang pakialam ang bayaw ko sa iyo tulad mo. Salamat mismo. Salamat Mr. Ye sa marami. Ang magkakapatid na Han ay lahat ay may mainit na mukha, tulad ng mga buto ng unggoy, ngunit si Hanyong ay tulad ng pagiging amnestia, naramdaman kong nailigtas ko ang aking buhay. Ngunit si Hanzi ay nahihiya sa oras na ito na hindi na siya makapaghintay na makahanap ng bitik sa lupa para makapasok. Noon lang niya napagtanto na ang kanyang orihinal na pag-iisip ay napakawalang muwang, hindi ito determinado na ituloy si Mumumo, ngunit hindi niya kayang panindigan ang ibang mga babae. Sina Zhang Wen at Zhao Lulo sa tabi nila ay tumingin din kay Mumumo ng may paghanga at paghanga. Napagtanto nila na nakakatawa na itugma si Mumumo kay Hanzi noon. Hindi nakakagulat na hindi ito nagustuhan ni Mumumo Hanzi, anong uri ng background ang nararapat sa pamilyang Han. Sa muling pagtingin kay Yefan, nagsisilang ang dalawang babae na kanina pa sila pinagtatawanan ang iba. Sa paningin ng iba, wala naman siguro silang pinagkaiba sa mga tanga diba? Si Yefan ay walang pakialam sa dalawa sa pamilyang Han. Tumingin siya kay Sirius at sa iba pa at sinabing, bakit kayo lumuluhod? Hinayaan ko ba kayong lumuhod? Bumaba ang ulo ni Sirius, na may halong damdamin, hindi niya alam. Paano niya haharapin si Yefan? Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na siya ay katawa-tawa. Ano ang binibilang mo bilang iyong sarili? Sa harap ng ganoong eksperto, nagpalabas siya at nag-pose, at gumawa ng napakaraming bagay na minamaliit ang mga tao. Sa pag-iisip ngayon, nadama ni Sirius na hindi siya naiiba sa isang taong may kapansanan. Ako, wala akong harap-harapan sa iyo. Si Sirius ay talagang hindi nang ahas na harapin si Yefan, kahit isang sulyap. Sa sandaling ito, ang mukha ni Aben ay asul, ang kanyang mga labi ay mapuputi, at siya ay umuko, Mr. Ye. Lahat kami ay taga-bukid, hindi pa kami nagbabasa ng mga libro, kaya hindi ko alam na ikaw ay isang Panginoon ng mundo. Ikaw ay nasaktan ngayon. Pabayaan mo kami. Napabuntong hininga si Yefan at sinabing, kung talagang security guard lang ako, tama kaya na trituhin mo ako ng ganoon. Dahil lahat kayo ay nagmula sa kahirapan, bakit pa kayo mag-abala at minamaliit ang mga tao sa ilalim ng lipunan? Kung ano ang itsura mo ngayon, madalas mong binubuli ang mga tapat na tao, di ba? Lalo namang nahiya si Sirius, Aben at ang iba pa at hindi makapagsalita. Wala akong pakialam na uminom ng ilang baso ng alak, ngunit kung naisip mo ang tungkol sa aking asawa ngayon, iyon ay ibang kwento.
Tinanong ni Ye Fan si Su Qingzhou na nasa tabi niya, asawa, ano sa tingin mo tungkol dito? Su Qingzhou hindi mahalaga kung ang tunay na, ang mga aso ay nangangagat ng mga tao, ang mga tao ba ay gustong kumagat ng mga aso? Ngumiti si Ye Fan at sinabing, wala kang pakialam, hindi ako nag-abala na patayin sila, nakakasawa. Si Sirius, Aben at ang iba pa ay isa-isang gamaan, pakiramdam na sa wakas ay makakaligtas na sila. Gayunpaman, nadama nila ang labis na katawa-tawa at kawalang interes, ang kanilang buhay, sa mga mata ni Ye Fan, ay napakaliit. Parang langgam sa lupa, hindi mahalaga kung matapakan mo o hindi. Sa oras na ito, kumaway si Ye Fan kay Wang Zhaocheng doon, iyon. Wang Dong, tama, pumunta ka rito. Ang mukha ni Wang Zhaocheng ay kumikinang sa oras na ito, at siya ay tumakbo ng napakaaktibo. Paano magkakaroon ng anumang real estate tycoon na mga anak ng pamilyang Wang, tulad ng isang mapagpakumbabang ugali ng kapatid? Mr. Ye, maaari mo akong tawaging Zhaocheng, Wang Dong o kung ano paman, masyadong nakakasira para kay Wang, kung mayroon kang anumang mga order, sabihin lang. Ngumiti si Ye Fan at iwinagayway ang kanyang mga kamay, hindi ako makapagsalita tungkol sa mga utos, iisipin ko, iba na ang sitwasyon sa China ngayon kaysa dati. Parang hindi ka pani-paniwalang umasa kay Sirius na tumayo sa hilaga ng lungsod. Oh! Kausapin mo itong lobo na kapatid, bigyan sila ng kaunting severance pay, at alisan ang laman ng hilaga ng lungsod. Matapos itong marinig ni Su Qingzhou, hindi niya napigil ang magbunyag ng bakas ng pagkagulat. Lumuhad si Brother Wolf sa lupa na may mukha ng ayaw at kahihiyan. Hindi niya inaasahan na itataboy pa siya at mabubura ang bagay na gaya ng Sirius Club. Bilang presidente, wala man lang siyang qualifications para magsalita. Hindi mahalaga kung gaano siya hindi komportable sa kanyang puso, si Brother Wolf ay nakaluhod lamang doon, hindi nangangahas na magreklamo. Matalino din si Wang Zhaocheng, agad niyang napagtanto ang isang bagay, at nakangiting sinabi, hindi ito isang bagay na kasasabi mo lang, Mr. Ye. Ano ang kailangang pag-usapan sa basurang ito? Hahayaan ko na agad si Tian Lang at ang iba pa na umalis ng kabisera ng magdamag. Tapos na. Ngayong gabi, ang underground gang sa hilaga ng kabisera, ikaw ang may huling say. Mabilis na umiling si Ye Fan at ngumiti, hindi ako sasali sa kasiyahan, magpapadala ako ng ibang tao na pumalit, tutal, ito ang kabisera ng ating Xia Kingdom. Sa palagay ko ay hindi magandang maging mausok, dapat kang maghanap ng taong kayang pamahalaan ang mga bagay-bagay, para hindi ka magulo, ano sa palagay mo? Agad na naunawaan ni Wang Zhaocheng na si Ye Fan ay magpapadala ng isang tao mula sa kanya upang pumalit, at nagmamadaling tumango, oo, si Mr. Ye ay karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Ang walang katulad na iskolar ng estado, para sa bansa at sa mga tao, ay talagang gumawa ng isang mahusay na kabutihan. Sinulyapan ni Ye Fan si Qingshan, na nakahandusay sa lupa at hindi makatayo, at nakangiting sinabi, itong babaeng ito, ikaw Xuanfeng Clan, nagpaplano ka pa bang magtayo ng bulwagan sa kabisera? Kay Qingshan. Naninigas ang ekspresyon, at sinabi niya na may mapait na ngiti, ako. Ako lang ang bahala sa pagbubukas ng daan, ito. Kailangan kong tanungin ang mga ninuno at matatanda ng angkan. Oh! Ang ngiti ni Ye Fan ay naging mas malinaw, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlamig at sinabi niya, ibig sabihin. Malamang na darating pa rin kayo. Kabanata 1412 napakabilis ba ng pag-unlad? 1412. Nang inag ang buong katawan ni Qing Zuan, alam niyang mali ang nasabi niya, kaya mabilis niyang iniuko ang kanyang ulo, hindi. Ang aming Xuanfeng Clan ay hinding-hindi maglalakas loob na tumapak sa teritoryong gusto ng iyong Sword God. Huwag kang masyadong excited, tanong ko lang, pero kung sasabihin mo, hayaan mo akong magligtas ng gulo. Kung hindi, kailangan kong alamin kung saan ang iyong bayan at bumisita, nagbabakasyon kami ng aking asawa, at medyo magulo, mahinang sabi ni Ye Fan. Saglit na natakot si Qing Zuan, at ang kanyang puso ay kahanga-hanga. Naisip na niya na kung magdadalawang isip siya ngayon, malamang napapatayin siya ni Ye Fan, at pagkatapos ay pumunta sa Xuanfeng Clan para magdulot ng madugong bagyo. Pagkatapos ng lahat, naglakas loob pa si Ye Fan na patayin ang angkan ng Xuanmingzhou, lalo pa ang isang angkan ng Xuanfeng. Kaya ngayon gusto niya munang iligtas ang kanyang buhay, at hindi nangangahas na magkaroon ng anumang maling pag-iisip. At saka, sa kanyang opinyon, kahit na sinabi niya talaga sa mga ninuno ng angkan, hindi sila maglalakas loob na makipaglaban sa Diyos ng Espada, hindi ba? Narinig ni Wang Zhaocheng, Liu Junwen at ng iba pa na nasa tabi nila na nanghina ang kanilang mga paa, nagsalita si Ye Fan ng ilang salita, at tinakot pa ang mga tao ng angkan. Hindi kaya si Ye Fan lang ang makakapagkabigla sa buong Xuanbi clan. Para naman kay Kuya Wolf, Kuya Han at iba pa, natulala na sila. Sa ilang salita lamang, maaari mong kunin sa iyong bulsa ang kalahati ng underground na puwersa ng kabisera. Ang ganitong uri ng lakas ay nagparamdam na sa mga taong ito na parang panaginip, at wala ito sa antas na mauunawaan nila. Okay, napakaraming tao ang naghihintay dito, at hindi komportable, fair na.
Lumingon si Yefan at kumaway kina Su Qingzhou at Mumumo, asawa, Mumo, umalis na tayo. Nang marinig ito, sinabi ni Mumumo kay Hanzi, na nakaluhod sa lupa, Hanzi, bakit nakaluhod ka pa rin? Hayaang ibalik ng driver mo sina Zhang Wen at Lulo. Mabilis na tumayo si Hanzi, na may bahid ng takot, ngumiti siya ng may paggalang at sinabi, gaya ng utos. Mo, mismo. Inilibot ni Mumumo ang kanyang mga mata at sinabi sa nakababatang kapatid na babae sa tabi niya, Wen, Lulo, kita tayo bukas, bye. Sina Zhang Wen at Zhao Lulo ay tumingin kay Mumumo at kinabahan ng gusto, at mariing ikanaway ang kanilang mga kamay. Bakit mo ito ginagawa? Natatakot ka ba sa bayaw ko? Mabuting tao ang bayaw ko. Basta hindi siya lalayo, hindi basta-basta papatay siya. Ngumiti si Mumumo at tinanong si Yefan, tama, bayaw. Nakangiting tumanggaw si Yefan, oo, mga kaklase, naging masaya kayo ngayong gabi. Sa hinaharap, kapag nasa paaralan ka, alagaan mo ang babaeng ito. Si Hanzi, Zhang Wen at ang tatlo pa ay iiyak na. Sa pakikinig sa kahulugan ni Mumumo, talagang nakapatay si Yefan ng maraming tao. Pagkatapos ng gabing ito, sino ang maglalakas loob na atakihin ang ideya ni Mumumo? Ano bang dapat asikasuhin? Mabilis na nagtanong si Wang Zhaocheng, Mr. Ye, mahirap makita ang isa't isa, bakit hindi ka pumunta sa tirahan ng aming pamilyang Wang upang magpahinga? Salamat sa iyo ngayon, hayaan mo kaming aliwin ka ng mahabang panahon. Kinawayan ni Yefan ang kanyang kamay, kalimutan mo na ito, lahat tayo ay nag-book ng hotel. Nagbakasyon kami ng asawa ko. Gusto naming mag-relax noon. Masyadong mahirap bisitahin ang bahay mo. Nagmamadaling sinabi ni Wang Zhaocheng na nakangiti, bukas na lang, hindi ba magkakilala kayo ni Zihan? Tretuhin mo na lang sila bilang bumisita sa kabisera at bigyan kami ng pagkakataon na matanggap sila. Siya nga pala, kung gusto mong magpadala ng isang tao na mamamahala sa mga gawain sa hilaga ng lungsod, maaari ka ring mag-chat. Makipag-chat. Saglit itong pinag-isipan ni Yefan, at tila may mga bagay na naiintindihan niya, kaya sinabi niya, bueno, pupunta ako sa bahay mo bukas para maupo. Puno ng kagalakan si Wang Zhaocheng, kung gayon, hinihintay namin kayong mag-asawa na magmaneho, o padadalhan kita ng kotse. Hindi, maaari tayong maglakad o sumakay ng taxi sa pamamagitan ng subway. Magagawa mo ang iyong trabaho, nakangiting sabi ni Yefan. Si Wang Zihan ay nakaupo ng matigas sa lupa sa sandaling ito, at ngumiti ng mapait, Brother Fan. Ang B-Venom na ito ay medyo makapangyarihan, hindi ko kayo padadalhan ng sister-in-law. Nakilala ko si Jiang Xiaobai minsan bago ako dumating sa kabisera, mas makapangyarihan siya kaysa sa iyo. Kailangan mong magsaya. Binigyan siya ni Yefan ng mapaglarong tingin, alam niyang maaaring magtagal si Wang Zihan para tanggalin ang B-Venom gamit ang kanyang panloob na lakas, kaya hindi na niya kailangang mag-alala. Si Wang Zihan ay mukhang gusot, at nag-iisip na sinabi, siya ba ay napakabilis ng pag-unlad? Hay! Oo nga, kasunod ni Brother Fan, ang pag-unlad ay napakabilis. Hindi na nagtagal si Yefan, kinuha ang kanyang asawa at hipag, at dahan-daang naglakad palabas ng parking lot patungo sa kalapit na istasyon ng subway. Nais niyang pauwiin muna si Mumumo, at pagkatapos ay bumalik sa hotel kasama si Su Qingzhou. Sa pagtingin sa likuran ni Yefan at sa kanilang tatlo na paalis, dahan-daang tumayo si Sirius kasama ang ilan sa kanyang mga nasasakupan. Sa oras na ito, si Sirius ay tila naging isang lobo sa malungkot na hangin, ngunit ang lobo na ito ay labis na nag-iisa, na parabang siya ay 10 taong gulang. Ang magkapatid na Han, si Aben at ang iba pa sa likod ay nalungkot din. Alam nilang lahat na pagkatapos ng gabing ito, walang serious meeting sa kabisera. Miss Qingshan, ihatid na kita, tinulungan ni Liu Junwen at iba pa si Qi Qingshan. Ang mukha ni Qing Zuan ay mapotla, at sinulyapan niya ang kampante na pamilyang Wang nang hindi sinasadya, at tahimik na naglabas ng isang salita, go. Ang gabi ay kasing lamig ng tubig, at isang bagyo ay hamupa, ngunit ito ay malinaw na kalmado lamang bago ang bagyo. Pagkatapos ng lahat, ang kabisera ay isang malaking lungsod. Kahit na gabi na, marami pa ring tao sa mga subway na sasakyan na abala sa pagbaba sa trabaho, at ang kakaunting tao na hindi umuupo sa upuan ay maaari lamang tumayo. Umupo si Yefan sa isang upuan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay medyo mas seryoso kaysa noong nasa labas siya ng KTV. Nakita ito ni Su Qingzhou sa kanyang mga mata at bamantong hininga, nadidismaya ka ba? Isinandal ni Yefan ang kanyang ulo at sinabing, hindi ko rin alam. Malamang na hindi ako nakatira sa bansang ito kadalasan, kaya hindi ako dapat maging makabayan o magkaroon ng pakiramdam ng pagmamay-ari. Siguro ang blood things ay talagang makakaapekto sa pag-iisip ng mga tao. Tingnan mo. Sa lungsod na ito, ang mga taong nagtatrabaho araw at gabi para maghanap buhay. Kung ikukumpara sa kanila, itong mga sikat na sekta, itong mga angkan, walang kakapusan sa lahat, masasabing gusto mo ang gusto mo. Ngunit ang resulta. Ang grupong ito ng mga taong siya na walang pag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit, at mga malayo, ay naglalagay ng kanilang isip sa pakikibaka para sa kapangyarihan. Talaga bang walang magawa, kaya naiisip ko lang nag-aaway ba kayo?
Nagtanong si Su Qingzhou, sa tingin mo ba ay nangangahas pa rin bang kumilos ang Xuanfeng clan sa kabisera? Sino ang nakakaalam, kahit na hindi sila pumunta sa kabisera, ang ibang mga lungsod at rehiyon ay gagawa pa rin ng aksyon. Ngumiti si Ye Fan. Umiling, sinasamantala ang oras na ang apat na pangunahing angkan ay abala sa pagpupulong ng angkan at hinahabol ang mga ugat ng dragon, tila ang mga angkan sa ibaba ay nagpaplanong mag-atake muna at mangagaw ng ilang lokal na mapagkukunan. Sinabi ni Su Qingzhou, maaaring hindi mo pa alam, ang Xuanfeng clan at ang Koi clan, ang Baize clan, ang Tengo clan at ilang iba pang makapangyarihang clan ay lihim na bumuo ng isang alyansa. Ngayon ang Shenlong clan ay hindi na kasing lakas ng dati, at ang aming Xuanming clan ay nagpapagaling pa rin. Ang Phoenix at Baihu clans ay naiwan upang makipagkompetensya sa isa't isa. Dapat isipin ng mas maliliit na clans na ito ay isang beses sa buhay na pagkakataon, at planong samantalahin ang clan meeting na ito ng lubusan. Sumulong sa susunod na antas. Natigilan sandali si Ye Fan. Ano, may ganyan? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Hindi mo naman ako tinanong, hindi ko naman sasabihin sa iyo ito ng biglaan di ba? Binigyan ni Su Qingzhou ng puting tingin ang lalaki. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay sumimangot at sinabing, mukhang. Hayaang bumalik si Ninger at ang iba pa mula sa Purgatory Island ng maaga sa schedule. Chapter 1413 Nagkita tayong muli pagkatapos ng mahabang pagkawala. 1413. Nagtaka si Su Qingzhou, asawa, gusto mo bang kunin sa iyong bulsa ang underground power ni Xia? May epekto ba sa atin ang underground power na ito? Kung ang mga angka na iyon ay gustong lumaban, hayaan silang lumaban. Hiniling mo kay Sister Ning na bumalik, bagamat magaling siyang mag-manage ng mga underground gang, ibig sabihin ay malalagay siya sa panganib. Matigas na sinabi ni Ye Fan, asawa, napakasimple mong iniisip, ang mga underground gang ni Xia Guo, bagamat may kinalaman ang mga interes. Ito ay basic lamang, ngunit ito ang pinakasensitibong fuse. Kung hahayaan mo ito at hahayaan ang mga angkan na iyon na magkaroon ng lahat ng uri ng tunggalian, madaling magdulot ng mas malaking alitan sa sibil. Sa oras na iyon, ang mga angkan sa mundo ay magugulo at ang pagkawala ng mga tauhan ay magiging mabigat, nakatumbas ng pagpapalem sa paghahari ng Doomsday. Mas madaling samantalahin ang kawalan ng laman. Bagamat hindi ko inaasahan na may makakapigil sa hari ng Doomsday, at least sa ngayon, hadlang ang clan, at ang mismong angkan ay hindi maaaring seryosohin. Higit sa lahat, kung ang angkan ay nasa kaguluhan, ang ordinaryong para sa mga karaniwang tao, ito ay tulad ng pakikipaglaban sa mga Diyos. Ang mga angkan ay hindi tulad ng mga angkan ng dugo, ang mga angkan ay hindi umiiwas sa mundo. Kapag nag-away sila, mas maraming ordinaryong tao ang magdurusa. Katulad ng Qingshan ngayon, hindi siya umiiwas sa mga ordinaryong tao. Sa mga kakayahan ng Xuanfeng clan, kung ang ilang bloodline power ay gagamitin para pumatay sa isang malaking lugar, ano ang mga kahihinatnan? Sumimangot si Su Qingzhou, nag-aalangan na nagtanong, talaga bang walang prinsipyo sila? Asawa, ikaw ang patriarch ng angkan ng Xuanming ngayon, ang iyong angkan ba ng Xuanming ay nagsasaad na bawal kang manakit ng mga sibilyan kapag nakikipag-away? Tanong ni Ye Fan. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou at umiling, paano magkakaroon ng mga alituntuning ito ang angkan, ang mga ordinaryong tao ay mga pariah lamang sa angkan. Hindi ba obvious? Napangiti si Ye Fan at ibinuka ang kanyang mga kamay. Narinig ni Mumumo sa gilid ang pag-uusap ng dalawa at galit na sinabi, bro-in-law, napakasama ng mga angkan na ito, mababawi mo silang lahat. Ikaw lamang ang may huling say, ito ay magliligtas sa kanilang lahat sa panggugulo, tulad ng martial god noong panahong iyon. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi. Kung gayon kailangan mong magkaroon ng mga kakayahan ng isang martial god. Silly girl, paano mo nasabi ng ganoon ka-simple? Inabot ni Su Qingzhou at hinawakan ang mukha ng kanyang kapatid. Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso. Tila lalo niyang naiintindihan, kung bakit gustong agawin ng Diyos ng digmaan ang swerte ng mga Diyos mag-isa at supulan ang angkan sa loob ng daan-daang taon. Bagamat karamihan sa mga ito ay maaaring makasariling pagnanasa ng Diyos ng digmaan, hindi ito ang pinakawalang alala at nakakatipid sa paggawa. Paano ang paraan upang maprotektahan ang mga tao ng limin sa lupaing ito? Gayunpaman, sa sandaling umalis ang Diyos ng digmaan, ang mga epekto ng pamamaraang ito ay agad na nalantad. Dumating sa isang high-end na tirahan sa kabisera. Alam din ni Muzusong na darating si Ye Fan at ang kanyang asawa, kaya naghintay siya sa bahay. Pagkatapos magbukas ng bote ng red wine at mag-shot sandali, bumalik sina Ye Fan at Su Qingzhou. Kanilang hotel. Doon. Hindi na kailangang matulog, at madali para kay Ye Fan na magkaroon ng masasamang pag-iisip, kaya nag-practice lang siya hanggang madaling araw. Nagbigay si Ye Fan ng ilang mga payo sa aktwal na kasanayan sa pakikipaglaban ni Su Qingzhou. Pagkatapos magpalit ng damit, sabay na naglakad ang dalawa patungo sa isang lumang kalye sa kabisera, kumain ng soybean juice, piniritong dough sticks at asukal at mantika na cake, namasyal sa parke, at nagsaya sa masayang umaga. Pagbalik nila sa hotel, bandang 10:00 na ng umaga, at naghihintay na sa kanila sina Wang Jiaocheng at Wang Zihan.
Nakangiting sinalubong sila ni Wang Jiaocheng, Mr. Ye, hindi mo ba sila inistorbo? Kuya Fan, hipag, kumusta, masaya ba ang kapital? Tanong din ni Wang Zihan. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, kailangan mo ba kaming mahuli para maging bisita sa bahay ni Wang? Alam ko rin na Kuya Fan, hindi ka mahilig makihalubilo, kaya hindi ka na mag-aaksaya ng maraming oras, nahihiyang ngumiti si Wang Zihan. Hindi gaanong nagsalita si Ye Fan, at dinala si Su Qingzhou sa kotse ng pamilya Wang at nagtungo sa compound ng pamilya Wang sa kabisera. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Wang ay isa sa pinakamahusay sa 5 sikat na pamilya, at ang patio sa kabisera ay napakahalaga din, na napapalibutan ng mga kilalang pamilya. Pagbaba ng dalawa sa sasakyan ay naismento na ang red carpet sa pintuan na mukhang napaka-engrandi. Ang matandang si Wang Gawei, ang pinuno ng pamilya, at ang panganay na anak na lalaki, si General Wang Luotian, lahat ay nakatayo sa pintuan, naghihintay sa pagdating ni Ye Fan at ng kanyang asawa. Kahit na hindi pa nakita ni Ye Fan ang pamilya Wang, narinig niya ang tungkol sa kanila. Si Wang Luotian ang ama nina Wang Jishao at Wang Zihan. Namatay si Wang Jishao sa kamay ni Ye Fan, na naging dahilan ng pagkagalit ng pamilya Wang kay Ye Fan. Mr. Ye, matagal ko nang narinig ang pangalan. Ang aming pamilya Wang at ikaw ay may isang kwento, at lahat kami ay wala na. Isang karangalan para sa aming pamilyang Wang na makapunta ka ngayon. Lumapit si Wang Gawei at nakipagkamay kay Ye Fan nang nakangiti. Nakikita ni Ye Fan na talagang hinahayaan ni Wang Gawei ang kanyang mga nakaraang hinala, at napakatapat. Siyempre, posible rin na ang matandang ito na nasa hukbo sa kalahati ng kanyang buhay ay napakalalim sa kanyang isipan na hindi niya ito napansin. Ano man ang mangyari, nakangiting sinabi ni Ye Fan, napakagalang ni Old Wang, isa kang elder, at nahihiya akong lumabas para batiin ka. Ang ginawa ni Mr. Ye para sa Xia Kingdom ay higit na mabuti kaysa sa dati kong mga buto noon. Karapat dapat itong regalo, Mr. Ye at Mrs. Ye, please. Iniunat ni Wang Gawei ang kanyang kamay. Naglakad si Ye Fan at ang kanyang asawa sa looban, at pagkatapos na dumaan sa vestibule, pumunta sa kakaibang sala. Bago pumasok sa bulwagan, nagulat si Ye Fan saglit, ngunit nang pumasok sila ni Su Qingzhou sa sala, nakita nila ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakauniforme ng militar at isang maganda at kaakit-akit na babae, nakangiti at nakangiti. Naghihintay sa kanila. Shan. Nagulat at natuwa si Su Qingzhou nang makita niya si Shu Lingshan, na matagal nang hindi nakikita. Ang mga taong dumating ay si Shu Lingshan at ang kanyang ama na si Shu Mingyo. Mr. Su, long time no see, medyo nasasabik din si Shu Lingshan, na may nahihiyang ngiti sa kanyang kaba. Bakit ang tagal mo akong hindi pinupuntahan? Nami-miss kita ng sobra. Nag-abroad ako noon at hindi rin ako nakipag-ugnayan, bahagyang reklamo ni Su Qingzhou. Maliit lang ang circle of friends niya, at wala siyang maraming mabubuting kapatid na babae. Si Shu Lingshan ay isa sa kanila. Mahigit 3 taon na siyang magkasama at biglang umalis. Natural na nami-miss siya ni Su Qingzhou. Bahagyang mamasa-masa ang mga mata ni Shu Lingshan, at sinabi niya, Mr. Su. Na-miss din kita. Mr. Su, hindi mo na ako empleyado ngayon, mas matanda ka sa akin ng 2 taon, tawagin mo ako sa pangalan ko. Tama, sabi ni Su Qingzhou. Nahiya si Shu Lingshan kay Su Qingzhou noong una, at medyo napahiya, ngunit tumanggaw siya at sinabing nakangiti, okay. Qingzhou. Natigilan sandali si Ye Fan, at sinabing, Lingshan, bakit kayo nagpunta rito ng iyong tiyuhin? Kinagat ni Shu Lingshan ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, nasa bahay ako kasama ang aking ina, ngunit ang aking ama ay nasa kabisera kamakailan para sa mga gawaing militar, kaya pupunta ako dito. Tingnan mo siya, sino ang nakakaalam? Ikaw at si Mr. Su ay narito lang. Nakangiting tumanggaw si Shu Mingyo, kamakailan, nakipag-usap ako kay General Wang sa rehiyon ng militar. Bakit ba ang dami mong tanong, ayaw mo bang makita si Shanshan? Sabi ni Su Qingzhou. Ngumiti ng pilit si Ye Fan, aba, syempre napakasaya ko. Tatanungin ko si Shanshan mamaya kung hindi mo sinasadyang magkita. Binigyan ni Su Qingzhou ang lalaki ng isang makahulugang tingin. Pinisil ni Ye Fan ang kanyang malamig na pawis sa tabi niya, at nag-aalala na si Su Qingzhou ay magiging kalmado ang mukha, ngunit sa kabutihang palad, si Su Qingzhou ay tila mas masaya at hindi nagpakita ng galit na mukha. Hehe, matalinong bata din si Zhao Cheng. Sa pag-aakalang si General Shu Mingyo at Lingshan ay nasa kabisera din, nagsama-sama sila. Lahat ay maaaring magkaroon ng mas masiglang tanghalian ngayon. Halika, mangyaring maupo. Ngumiti si Wang Gawei. Sa bati ng host, naupo ang lahat sa round table at nagsimulang kumain at magkwentuhan. Nang matapos ang mga toast at pagbati, muling nagkita sina Su Qingzhou at Shu Lingshan pagkatapos ng mahabang pagkawala, at umupo at nag-usap ng magkasama. At hinayla ni Ye Fan si Wang Zihan at nagtatakang nagtanong, Zihan, hindi ko ba natatandaan na napili ka para sa Yinlong? Ano ang tingin mo sa iyo, parang tinutulungan mo ang kapatid mo na gumawa ng mga gawain sa bahay ngayon? Hindi pupunta si Yinlong. Kabanata 1414 na huwag magtanong tungkol sa iyong hinaharap. 1414. Mapait na ngumiti si Wang Zihan, at mukhang komplikado rin ang ibang tao sa mesa.
Brother Fan, hindi mo pa rin naiintindihan, Yinlong at Dragon Soul ay patay sa pangalan lamang, dahil ang dalawang organisasyong ito ay karaniwang pinangungunahan ng Shenlong Clan, at ang mga anak ng ibang clan ang pangunahing puwersa. Ngayon, si Yelong Yuan at Yelong Teng ay dalawang general. Ay nasuspine, ang mga tao ng Shenlong Clan ay karaniwang hindi may taas ang kanilang mga ulo sa hukbo, at ang mga natatanging anak ng iba pang mga angkan ay direktang na-recall sa clan. Ang natitirang bahagi ng Yinlong ay ilan lamang sa mga sinaunang martial arts sects at ang mga anak ng sikat na pamilya, lahat ay nananatili sa punong tanggapan sa kabisera, walang magawa, at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Sumimangot si Ye Fan, ngunit alam niyang hindi masyadong maganda ang sitwasyon ni Shenlong kamakailan, ngunit hindi niya inaasahan na maging sina Longhan at Yinlong, na namamahala sa lihim na depensa ng bansa, ay nadawit din. Hindi ba't ang dalawang departamentong ito ang may pananagutan sa pagtatanggol laban sa mga panlabas na puwersa sa ilalim ng lupa? Hindi sila maaaring gumana ng normal, hindi ba sila magdudulot ng gulo? Nagulat na sabi ni Su Qingzhou. Sinabi ni Shu Lingshan, sa maikling panahon, hindi nauunawaan ng mga underground na puwersa sa labas ang sitwasyon, kaya walang magiging problema. Ngunit natatakot ako na pagkaraan ng mahabang panahon, malalaman ng mga tagalabas na tayo ay nasa kaguluhan, at maya-maya ay mangyayari ang mga bagay sa hangganan. Sayang, maraming mga pinuno ang walang paraan para kunin ang angkan, at lahat sila ay walang magawa, mapapanatili lamang nila ang kanilang mababaw na saya. Napabuntong hininga si Xu Mingguo pagkatapos uminom. Napabuntong hininga si Wang Jiaocheng, mahirap maging pinuno. Ang mga angkan at ordinaryong tao ay hindi magkapantay. Hindi na madali para sa mga pinuno na mapanatili ang normal na katatagan ng bansa. For the sake of internal fighting, the clan disregard the safety of the people of the country. It's really hateful. It's a national thief. Mayroon pa ring mga pamilya at sekta tulad ng pamilya Zhu at Xuanzhangzong. Nakakakuha ng higit pang mga benepisyo. Ay simpleng kapahamakan para sa bansa at sambayanan, kahihiyan sa mga ninuno, at kahihiyan sa pamilya. Hinamplas ni Wang Gawei ang mesa, halatang galit na galit. Tai, hindi maganda ang puso mo, huwag kang masyadong matuwa. Tinapik ni Wang Luotian ang balikat ng kanyang ama sa pagkakataong ito, ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Ye Fan, at sinabing, Mr. Ye, kahit na ang iyong ranggo ay isang honorary rank, ito ay totoo. Ito ay napanalunan sa pamamagitan ng pagprotekta sa bansa. Kaming mga sundalo ng Xia Kingdom ay sumasang-ayon na kami ay sa amin. Inaanyayahan ka naming pumunta dito ngayon dahil umaasa kaming maaari kang tumayo at pangunahan ang pangkalahatang sitwasyon sa magulong panahong ito. Ang aking Wang Luotian at ang mga anak ng pamilya Wang ay dapat buong suporta. Kung may pamumuno si General Ye, naniniwala ako na ang angkan ay hindi mangangahas na madaling year-okan ang mga batas ng bansa, sirain ang pagkakaisa ng ating hukbo, at kikilos ng walang ingat. Labis na nagulat si Ye Fan, at ang mga biglaang pangungusap na ito ay medyo nalito sa kanya. Halika. Pagkaraan ng ilang sandali na tumahimik, hindi naiwasang magtaka ni Ye Fan, General Wang, kung tama ang pagkakaalala ko, pinatay ko ang iyong anak noon, kailan ka naging magalang sa akin? Nasasabi mo pa rin ang ganoong bagay. Oo, pinatay mo ang panganay kong anak na si Jixiao, kapatid ni Zihan, kahit gaano pa kasiya ang batang ito, sarili ko pa rin siyang anak. Binago ni Wang Luotian ang kanyang mga salita at sinabi ng may mahigpit na ekspresyon, ngunit, ako ay isang sundalo. Ang tungkulin ko ay protektahan ang pamilya at protektahan ang bansa. Kung walang bansa, walang pamilya, at kung walang pamilya, walang pamilya. Mga personal na hinaing, sa harap ng katwiran ng Estado, na mas mahalaga, ako Wang Luotian ay maaari pa ring malinaw na makilala. Ang Xuanjian sect ay pumunta sa Xuanfeng clan, at ang aming pamilya Wang ay tumanggi sa pangangalap ng alinmang clan. Hindi lamang para sa dignidad ng pamilya Wang, kundi para gampanan din ang ating mga responsibilidad. Kahit na ang aming pamilya Wang ay nakagawa ng maraming pagkakamali, ang bansa ay nasa problema. Masasabi pa rin natin kung sino ang kalaban at kung sino ang kaibigan. Tahimik na tumango sina Xu Mingguo at Shu Lingshan sa gilid, na nagpapakita ng kaunting paghanga. Makatwiran. Lahat ay tumingin kay Ye Fan ng may pag-asa, naghihintay ng tugon ni Ye Fan. Malinaw, hanggat pumayag si Ye Fan, ang mga pamilya, sinaunang martial arts sects, at mga tauhan ng militar na ayaw magpasakop sa clan ay susunod sa utos ni Ye Fan. Sa kanilang mga mata, ngayon lang si Ye Fan ang may lakas na pamunuan sila laban sa angkan. Si Ye Fan ay kumain ng 2 subo ng pinggan, nag-isip sandali, inilapag ang kanyang chopstick, itinaas ang kanyang ulo at ngumiti, tumanggi ako. Hindi napigilan ng lahat na ma-freeze doon, mukhang matagal na itong inaasahan nina Su Qingzhou at Wang Zihan. Bakit? Labis na naguluhan si Wang Luotian, Mr. Ye, nasabi ko na ito, gusto mo bang talikuran ang mundong ito? Nakita mo rin kagabi na ang angkan ay naghahati ng kapangyarihan at mga mapagkukunan. Napakamakasarili at sakam. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, oo, hindi lang iyon, nakita ko rin ito sa parehong oras. Ang iyong pamilyang Wang ay hindi talaga kalaban ng angkan, kahit na mayroon lamang isang maliit na lalaki mula sa Xuanfeng clan.
Ang mga mukha ng tatlong henerasyon ng pamilya Wang ay mapurol, at sila ay walang imik. Masyado kang mahina, diretsyong sabi ni Ye Fan, hindi lang ikaw, kabilang ang Qing Longmen, ang mga sinaunang paaralan ng martial arts, ay masyadong mahina. Ang hukbo ay mas mahina sa harap ng angkan. Gusto mong akayin kita sa kapayapaan. Pakikibaka ng angkan. Ano ka ba? Bakit kita dadalhin, isang bote lang ng gasolina, ano ang maitutulong mo? Natahimik ang lahat, kahit na parang hindi komportable, ngunit sinabi ni Ye Fan ang totoo. Nagpatuloy si Ye Fan, walang anuman sa mundo, walang laman ang espasyo. Para sa mga karaniwang tao, maaari pa ring magpatuloy ang digmaan at magulong taon, hindi pa banggitin ang kasalukuyang taon ng Taiping. Sa palagay ko, hindi ka pa nakaka-adapt. Ang angkan ay biglang lumabas sa bundok, dinala sa panahon ng katahimikan ng angkan, kayong mga sikat na pamilya ay itinuturing na pinakamataas na antas ng bansa, at hawak ninyo ang karapatang magsalita. Ngayon, sa pag-usbong ng mga angkan, ikaw ay naging gitnang uri, at hindi ka man lang naiiba sa mga ordinaryong tao, kaya hindi mo ako nakasanayan. Ito, pag-usapan na lang natin ang nangyari kagabi. Kailangan bang kontrolin ng iyong maharlikang pamilya ang underground gang sa hilaga ng lungsod? Hindi ba pwedeng kontrolin ng angkan, o ako? Mr. Ye, natural na makasarili kami, pero ang problema, ngayon hindi na kami makakalaban ng clan. Hindi kaya walang pinipiling angkan ang ating hukbo at dagwang lumalaban sa labas anuman ang mga sibilyan, maupo na lang ba tayo at huwag pansinin? Pagtatanong ni Wang Luotian, tumawa si Ye Fan. Sino ang nagtakda na ang iyong sikat na pamilya ay dapat makipagkompetensya sa angkan? Kung hindi lalabas ang clan, hinding-hindi magkakaproblema ang underground gang. Lahat ba ng mabubuting tao sa mundo? Ito ay hindi isang bagay na maaari mong harapin, kaya huwag pilit na makialam, at gawin ang iyong tungkulin ng maayos. Ito ay hindi para labanan ng angkan para magtago sa kabundukan, ito ay para protektahan ang pamilya at ang bansa, at hindi lang ang Shenlong clan ang makakapagtatag ng Dragon Soul at Hidden Dragon. Kung ipaglalaban sila ng mga angkan, mapoprotektahan mo ang sa iyo. Kahit na hindi mo maprotektahan ang buong bansa, maaari mong protektahan ang isang lungsod, isang distrito, at isang tahanan. Kung gaano kalaki ang iyong kakayahan, kung gaano kalaki ang iyong magagawa, huwag masyadong isipin ang iyong sarili, at huwag masyadong mag-isip tungkol sa angkan. Ngunit gumawa ng mabuti, huwag magtanong tungkol sa hinaharap. Ang lahat sa pamilya Wang ay tahimik, at tila nawawala sa pag-iisip. Ye pagkatapos sabihin ni Fan ang mga salitang ito, tumayo siya at sinabi kina Su Qingzhou at Shu Lingshan, asawa, Lingshan, may gagawin ako at kailangan kong lumabas. Kung gusto mong umalis pagkatapos kumain, padalhan mo ako ng mensahe. Pupunta ka. Bakit biglaan, saan ka pupunta? Medyo nagulat si Su Qingzhou, at si Shu Lingshan, na nasa tabi niya, ay naguguluhan din. Napangiti si Ye Fan nang walang magawa, may isang matandang kaibigan na biglang lumapit sa akin, ano ang dapat mangyari? Pagkatapos lumabas si Ye Fan ng bahay. Sa isang iglap, nawala siya sa looban. Chapter 1415 Ikaw pala dahil 1415. Kinulayan ng Maple Red ang kalahati ng bundok, at sa labas ng isang sinaunang templo, may karatulang nagsasabing, bawal pumasok. Lingyun Temple. Si Ye Fan ay nakatayo sa pintuan ng sinaunang templong ito, tinitingnan ang tatlong malalaking karakter sa card, nagtataka kung bakit gustong dalhin siya ng taong iyon dito. Nang pumasok siya sa loob ng monasteryo, naghahanap ng hininga, dumating siya sa isang kakaibang maliit na patio. Sa bench na bato sa tabi ng pine tree, nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit. Xiao Ziner. Bakit napakahiwaga mo, anong problema sa pagtawag mo sa akin dito? Tanong ni Ye Fan. Nang lingunin ng babae, si Phoenix pala iyon. Ngayon lang napansin ni Ye Fan na lumitaw si Xiao Ziner malapit sa pamilya Wang, ngunit walang ibang nakakaramdam ng distansyang iyon, si Ye Fan lang ang nakakaramdam nito. Bagamat hindi ko alam kung bakit, tiyak na hindi dumaan si Xiao Ziner, at tila ayaw niyang malaman ng iba na nagpakita siya. Kaya't hindi sinabi ni Ye Fan sa iba kung sino ang kanyang nakikita, at pumunta siya ng mag-isa. Ano bang problema ng mata mo? Umiiyak ka ba? Natigilan si Ye Fan nang makitang medyo namumula at namamaga ang mga mata ni Xiao Ziner. Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mapupulang labi at hindi nagsalita. Lalong nag-alala si Ye Fan, at nagmamadaling nagtanong, baka may nangyari kay Yuner. Malungkot na ngumiti si Xiao Ziner, Yuner. Ninuno ko man o lolo, kumusta ka? Sobrang gusto ng lahat si Yuner, ang nakikita nila sa mga mata nila. Yuner lang. Saglit na nag-alinlangan si Ye Fan, umupo sa isang bench na bato sa tabi niya, at sinabing, Zinoy, anong nangyari? Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Kung may anumang kahirapan, matutulungan kitang mahanap isang solusyon. Sa pag-iisip tungkol dito, kakaiba rin ang naramdaman ni Ye Fan, pagkatapos ng lahat, makatuwirang sabihin na ang angkan ng Phoenix ay dapat nandoon sa oras na ito. Si Xiao Ziner, bilang pinuno ng nakababatang henerasyon, si Feng Nu, ay dapat isa sa pinakamahirap na manlalaro sa kompetisyon.
Sa ganoong kritikal na sandali, si Xiao Ziner ay hindi naglilinang, ngunit sa halip ay pumunta sa templo sa kabisera, na tiyak na hindi isang maliit na problema. Sandaling natahimik si Xiao Ziner, at biglang nagtanong, Ye Fan, may pakialam ka ba sa akin? Ano ang sinasabi mo? Napakaraming beses na tayong lumaban at nakaranas ng mga krisi sa buhay at kamatayan. Maikli lang ito, ngunit ito ay isang buhay at kamatayang relasyon, anuman ang mangyari, aalagaan kita kahit ano pa ang mangyari, sabi ni Ye Fan. Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mapupulang labi, isang flash ng alaala ang sumilay sa kanyang mga mata. Totoong hindi gaanong nagkita ang dalawa sa nakalipas na taon, pero nasa ibang bansa man o nasa China, parang lagi silang kinikilig. Mula sa simula lumalaban ng husto, nakikipaglaban ng magkatabi mamaya, dumaan sa isang serye ng mga larawan tulad ng pagsunog sa Taiji Gate, Sci-Tech Conference, Fountain of Youth, at Rebellion of the Holy Blood Society, ang isip ni Xiao Ziner ay paulit-ulit na umuusbong. Mukhang sa tuwing nakikita-kita, hindi maganda, sabi ni Xiao Ziner. Napangiti si Ye Fan, hindi naman, hindi ba kawili-wiling maglaro sa huwahay at makipaglaro sa mga bata sa orphanage? Tila naalala ni Xiao Ziner ang ilang masasayang bagay, at isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Okay, anong nangyari sa'yo? Tell me, tanong ulit ni Ye Fan. Saglit na nagbago ang mga mata ni Xiao Ziner, dahan-dahan siyang bumangon, lumakad papunta kay Ye Fan, isang pares ng jade arm, biglang ipinatong sa balikat ni Ye Fan, at pagkatapos ay dahan-daang pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Ye Fan. Pagkatapos, yamakap ang katawan ni Xiao Ziner sa kondongan ni Ye Fan. Natigilan si Ye Fan, at bago pa niya mabawi ang kanyang katinuan, natuklasan na niya na isang kamaulang ang distansya sa pagitan nila ni Xiao Ziner. This time, sobrang ambiguous ang posture nilang dalawa. Ziner, anong ginagawa mo? Nabasa ni Ye Fan ang bakas ng kaba sa mga mata ng babae, ngunit higit pa riyan, tila ito ay isang desperado na determinasyon. Ano sa tingin mo? Bago pa makasagot si Ye Fan, ibinaba ni Xiao Ziner ang kanyang ulo at hinalikan ang mga labi ni Ye Fan. Nanlaki ang mga mata ni Ye Fan, hindi siya makapaniwala na sapilitang hinalikan siya ng babaeng Phoenix. Si Xiao Ziner ay halatang walang karanasan at medyo makulit, ngunit siya ay nagtatrabaho ng husto. Hindi alam ni Ye Fan ang gagawin. Hindi niya naisip kung ano ang mangyayari kay Xiao Ziner, ngunit tila hindi komportable na pilitin ng babae sa sandaling ito. Sa pag-aakalang maaaring kailanganin ni Xiao Ziner na huminga ng kaunti, hindi na inisip ni Ye Fan ang tungkol dito, at hinalikan siya ng mapusok. Pagkaraan ng 2 o 3 minuto, biglang itinaas ni Xiao Ziner ang kanyang ulo, tumingin sa lalaking may pulang mukha, at nagtanong, hanggang kailan ka magtatagal? Hindi ka pa ba nagsisimula? Nagtaka si Ye Fan, ano ang sinimulan mo? Huwag mo akong paglaruan, hindi ba ako kasing galing ng mga babae mo? First time ko, malinis oo. Kinagat ni Xiao Ziner ang ibabang labi. Si Ye Fan ay sumipsip ng malamig na hangin, pinakalma ang sarili hanggat maaari, at sinabing, Ziner. Masasabi mo ba sa akin kung bakit? Kahit na hindi ako makapagsalita tungkol sa pagiging gentleman, ngunit hindi ka basta-basta sa akin. Isang babaeng mahahawakan mo. Ngunit hinahayaan kitang hawakan ito, hindi mo basta-basta hawakan, papasanin ko ang anumang kahihinatnan. Ayokong managot ka sa akin, sabi ni Xiao Ziner. Napangiti si Ye Fan, hindi iyan ang problema. Anong problema? Kahit na hindi ko may kumpara kay Su Qingzhou, hindi ko ba may kukumpara kay Du Yuner? Malakas na tanong ni Xiao Ziner, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Luha. Natigilan si Ye Fan, at natahimik saglit bago niya sinabi, hindi ba? May conflict ka kay Yuner. Isang posibilidad lang ang naiisip ni Ye Fan, iyon ay, nagkaroon ng problema sa dalawang magkapatid, at nais ni Xiao Ziner na malampasan ito. Ito ay isang paraan para makaganti kay Du Yuner. Kung ito ang kaso, walang magagawa si Ye Fan kay Xiao Ziner kahit na talagang tanga siya sa sandaling ito. Bakit ang dami mong tanong? Anyway, you and I have done it indirectly many times, so what if you do it once? Ngumuso si Xiao Ziner. Natarante si Ye Fan, ano ang ibig mong sabihin? Ang babaeng Phoenix at ang babaeng Phoenix ng parehong henerasyon ay magkakaroon ng bloodline sense, at kami ni Yuner ay half-brothers, kaya mas malakas ang sense. Kahit na libu-libong milya ka ang layo, ang malakas na emosyon at pisikal na persepsyon ni Yuner, ako ang lahat ay mapapansin at madarama ang parehong, sinabi ito ni Xiao Ziner, ang kanyang mga mata ay puno ng dampi ng pambabala. Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang bibig sa pagkagulat, at biglang may naunawaan, hindi nakakagulat na nasa huwahay ka, at palagi mong sinasabi sa akin na huwag hawakan si Yuner. Nang tanungin kita kung bakit, tumanggi kang sabihin ito, kaya ikaw. Ikaw ay dahil. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagtatago ng mga hormone sa kanyang katawan na bumilis. Nang naisip niya na kapag sila ni Du Yuner ay nagsasaya, si Xiao Ziner, na libu-libong milya ang layo, ay nagre-react din sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa siya. Ang pinakamagandang kapatid na bulaklak. Kung ang dalawang kapatid na babae ay nasa tabi ko talaga, ito ay magiging napaka-sentimental at kawili-wili. Hoy, ano ba yang iniisip mo? Kung hindi mo matiis, huwag kang mataranta.
Gusto mong ako, babae, ang magkusa na pumunta rito. Hanggang saan? Udyok ni Xiao Ziner, tinitiis ang kanyang pagkamahiyain. Bumigat ang paghinga ni Ye Fan, hinawakan niya ng dalawang kamay ang mga braso ni Xiao Ziner, pagkatapos ay tumalikod at inihagis ang babae sa mesang bato. Kabanata 1416 na mas masaya. 1416. Mariing ipinikit ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata, naghihintay na may mangyari. Ngunit pagkatapos maghintay ng higit sa 10 segundo, walang nakitang susunod na galaw si Ye Fan. Saglit na naguluhan si Xiao Ziner, nanginginig ang kanyang mga pilikmata ng hindi komportable, iminulat niya ang kanyang mga mata at sinalubong si Ye Fan. Sa mga mata ni Ye Fan, mayroong isang dampi ng pakikibaka, isang dampi ng kahirapan, at ito ay hindi mailarawang komplikado. Ikaw, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Xiao Ziner. Mapait na ngumiti si Ye Fan, hindi ko magagawa ito. Pagkatapos magsalita, tumayo si Ye Fan at binitawan si Xiao Ziner. Bakit? Umupo si Xiao Ziner, puno ng hiya at galit ang mukha, dahil natatakot kang matuklasan ni Du Yun'er. Duwag ka. Umiling si Ye Fan, wala itong kinalaman kay Yun'er. Ano ang dahilan niyan? Natatakot ka ba kay Su Qingzhou? Kakaunti pa ba ang mga babae dyan? Si Su Qingzhou ay hindi umaasa sa iyo ngayon. Naglakas loob ba siyang kalabanan ka? Naiinis na sabi ni Xiao Ziner. Sumimangot si Ye Fan, huwag mong sabihin sa asawa ko, baka hindi siya comfortable. Pasensya ka na sa kanya, tahimik lang niyang tiniis. Kalokohan. Saka bakit ka tumigil? Xiao Zin sa sobrang sabik niya ay muntik na siyang umiyak. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalaking karaingan, at hindi niya tatanggapin ang pagbibigay nito sa isang tao ng libre. Bumantong hininga si Ye Fan at sinubukan niyang kumalma, at same time na sinabi, Zin-er, dahil nagmamalasakit ako sa iyo, hindi ko gustong saktan ang buhay mo dahil lang sa salpok. Nanlamig ang kutis ni Xiao Ziner, at tumingin siya sa lalaki na may luha sa kanyang mga mata, na parang hindi nag-react ng ilang sandali. Natawa si Ye Fan sa sarili, kung hindi kita kilala at wala akong kinalaman sa iyo, hindi ko nalang pinansin ang 3-7-2-1 at nag-enjoy. Pero iba ka. Marami kaming naranasan na magkasama. Ikaw ito ay napakahalaga sa aking puso. Ito ang uri ng kaibigan na karapat-dapat na pagkatiwalaan sa oras ng panganib. Hindi ibig sabihin na walang anumang bagay sa pagitan ng magkakaibigan. Kailangan ko lang intindihin ang pasikot-sikot ng mga bagay-bagay, at hindi ako pwedeng magkaroon ng basta-basta na relasyon sa iyo. Ito ay masyadong irresponsible para sa iyong buhay. Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mapupulang labi, na may luha sa kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay namumula, huwag italikod ang kanyang ulo, at pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata. Oo. Natawa si Fan sa sarili, huwag mo akong tignan na parang magagandang babae, pero hindi ko sila basta-basta mahawakan, hindi ko ito hawakan, tulad ni Sally Ye, na nasa tabi ko ng maraming taon, tinitiis ko rin. Nahihiya si Ye Fan na sabihin na siya o si Su Qingzhou ay walang tunay na kasal. Sino ang nakakaalam kung paano ka sa ibang mga babae? Sa tingin ko ikaw ay dysfunctional at may mga pisikal na problema. Si Xiao Ziner ay huminga ng mahina, ngunit ang kanyang tono ay hindi masyadong galit. Tumanggi si Ye Fan, at sinabing, wala ka bang naramdaman sa ilalim ng umupo ka sa kondangan ko ngayon? May problema ba sa katawan mo na hindi mo pa maintindihan? Pinandilatan ni Xiao Ziner ang lalaki, hindi ko maintindihan. Wala akong alam. Ye Fan. Hindi nagabala sa pag-iisip tungkol sa paksang ito sa kanya, kaya umupo siya at nagtanong, sabihin mo sa akin, paano ka na-stimulate? Tingnan ko kung may sapat na mga dahilan para tanggapin ang iyong panliligaw. Panliligaw. Si Xiao Ziner ay hindi makapaghintay na sunugin ang bastos na taong ito hanggang sa mamatay, ang kanyang mukha ay namula at siya ay napabuntong hininga bago niya pinigilan ang apoy sa kanyang puso. Pagkatapos, bumaba si Xiao Ziner sa mesa, itinuro ang tarangkahan ng templo, at sinabing, kilala mo ba kung sino ang dating nakatira dito? Umiling si Ye Fan. First time ko dito, paano ko malalaman? Ang kanyang pangalan ay Master Miaoyan. Dito ako dinala ng lolo ko simula nang matino ako. Halos every month ko siyang nakikita. Bagamat hindi niya ako tinuturuan magsanay, tinuturuan niya ako ng piano, chess, calligraphy at pagpipinta, at kung paano humawak ng mga tao. Maagang umalis ang nanay ko. Para sa akin, siya ay tulad ng pinakamahusay na inaampon, isang tagapakinig sa akin, isang matalinong tao na tumulong sa akin na malutas ang aking mga pagdududa. Maliban sa ilang mga alamat sa pamilya, ang taong lubos kong hinahangaan ito ay siya, tahimik na sabi ni Xiao Ziner. Sumimangot si Ye Fan, biglang naalala ang huling video kasama si Du Yun'er, nakita si Du Yunsheng na nakadamit bilang isang madre. Master Miaoyan, si Du Yunsheng ba iyon? Ang biolohikal na ina ni Yun'er. Natigilan si Ye Fan, at biglang naunawaan ang lahat. Ang kontemporaryong patriarch ng angkan ng Phoenix, si Xiao Huang, ay talagang may kaya, at kahit mahigit 20 taon na ang nakalipas, inihanda niya ang lahat para sa araw na ito. Dahil sa pag-aayos na ito, hindi magawang kamuhian ni Xiao Ziner ang biolohikal na ina ni Du Yun'er, at hindi rin ito kinasusuklaman ni Du Yun'er. Angkan ng Phoenix. Ang gayong mapanlikhang diskarte, bagamat may ilang hinala ng pagiging skimang, ay pa rin ang pinakamahusay na pagpipilian.
Kung hindi, ito ay halos isang foregone na conclusion na ang magkapatid na babae ay magiging laban sa isa't isa at ang Phoenix ay galit sa pamilya Xiao. Malungkot na ngumiti si Xiao Ziner, sa tingin mo ba wala akong muwang? Siyempre alam ko rin na hindi ko masisisi si Yuner sa lahat ng ito, wala siyang alam kahit ano. Pero napakawalang kwenta ko para sa aking ina. Saglit na nag-isip si Ye Fan, tumango, at nagsabi, sa palagay ko ay talagang nakakaawa ang iyong ina, ngunit sa huli, ang iyong ama ay masyadong walang silbi. Dahil hindi mo mapoprotektahan ang iyong babae, hindi ka dapat maging masyadong bastos. Sumimangot si Xiao Ziner, kung gayon, ano ang magagawa ko, gaano man siya kawalang silbi, wala siyang konsensya. Ngunit siya rin ang aking biolohikal na ama. Sinabi ni Ye Fan na may malalim na ekspresyon, paano kung ipaghihiganti ko ang iyong ina? Anong ibig mong sabihin? Nagtataka si Xiao Ziner. Pinunasan ni Ye Fan ang kanyang leeg at sinabing mamamatay tao, papatayin ko ang tatay mo, kung gusto mo, patayin mo rin ang lolo mo. Dahil sa hindi nila pagkilos noon kaya nagsusumikap ka ngayon. Ikinalulungkot mo ang namatay mong ina. May sakit ka ba? Bakas ng gulat ang magandang mukha ni Xiao Ziner, sino ang nagsabi sa iyong patayin mo ang lolo at ama ko? Mga kamag-anak ko sila. Natawa si Ye Fan, dahil kamag-anak mo silang lahat, dahil hindi mo ito malutas, bakit ka mag-abala dito? Kung minsan ay nauubos ang lakas ng tao, at dahil may mga bagay na dead ends, hayaan mo siya, humanap ng paraan, ilabas ang iyong depresyon, at kailangang umasa. Bukod sa pakiramdam mo ay dumanas ka ng matinding hinaing. Pagkatapos ay lumaki si Yuner sa isang welfare center na walang ama o ina mula noong siya ay bata pa. Sino ang naprovoke niya? Napakaraming mahihirap at mga taong binubuli sa mundong ito. Ano man ang mangyari, hinding-hindi ito ang iyong turn, Miss Xiao, o ang iyong babaeng Phoenix. Tanging. Pagkatapos ay napagtanto ni Xiao Ziner na si Ye Fan ay sadyang sinusubukang takutin siya ngayon. Matapos bigyan ng blankong tingin ang lalaki, pinag-isipan niyang mabuti ang mga salita ni Ye Fan, at maganda ang kanyang kalooban. Napakabait mong tao. Nalinlang ka, nakakaawa ang nanay ko, kapag sinabi mo ito, parang wala lang. Nakita mo na ba ang CD-ROM na niloloko ang mga tao tulad ng Success Learning, at nag-practice nito? Nagtataka si Xiao Ziner. Napangiti si Ye Fan, kung sino man ang nakakakita sa bagay na iyon, nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko inaasahan na napaka-ipokrito mo, mula pa noong bata ka, ang dami mo pa ring reklamo. Ipokrito ka. Huwag mong isipin na hindi kita matatalo ngayon, maaari mong sabihin ang anumang bagay tungkol sa akin. Nakita ni Ye Fan na muling bumangon ang init ng ulo ng babae, at naramdaman na si Xiao Ziner, na sa wakas ay bumalik na sa kanyang normal na estado, ay gumon. Sige, hindi na ako magsasalita, Karen na, ihahatid na kita para makapagpahinga. Mag-relax, bumaba ng bundok at mamasyal. Tumawa si Ye Fan. Nagliwanag ang mga mata ni Xiao Ziner, dadalhin mo ba ako para hulihin ang manika? Hulihin ang manika. Nagtaka si Ye Fan, hindi ba ito nahuli sa Europa? Oo, pero matagal ko nang hindi nahuhuli. Hindi ba marami kang nahuli last time? Halika at samahan mo akong hulihin. Inaasahan ito ni Xiao Ziner. Si Ye Fan ay hindi nakaimik, ang babaeng ito ay naging masyadong mabilis, siya ay mukhang malungkot at masakit ngayon, tila ang araw ay muling sumisikat ngayon. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay upang samahan si Xiao Ziner upang baguhin ang kanyang kalooban. Papayag na sana si Ye Fan, ngunit nalaman niyang may balita sa telepono. Inilabas ito ni Ye Fan at nakitang mula ito kay Su Qingzhou, ngunit hindi ang balita na iniwan niya ang pamilya Wang, ngunit isa pang usapin. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, tumingin kay Xiao Ziner ng mapaglaro, at nakangiting sinabi, Miss Xiao, may mas masaya pa ba kaysa sa paghuli ng mga manika, gusto mo bang sumali sa kasiyahan? Kabanata 1417 Anong lamang? 1417. Saglit na naguluhan si Xiao Ziner, ano ang problema? Nakangiting sabi ni Ye Fan, mag-usap tayo habang bumababa sa bundok, gayunpaman, mas kawili-wili ito kaysa sa paghuli ng mga manika. Ngumuso si Xiao Ziner, mabenta, pagkatapos ay magmadali at umalis. Lumabas ang dalawa sa Lingyun Temple, bumaba ng bundok hanggang sa lahat, at bumalik sa bahay ni Wang. Siya nga pala, sinabi rin nila sa babae ang tungkol sa impormasyong ipinadala ni Su Qingzhou. Nang lumitaw ang dalawa sa bahay ni Wang, lahat ng nasa sala ni Wang ay nagulat na makilala nila si Xiao Ziner. Gayunpaman, magalang pa ring humakbang ang pamilya Wang upang batiin siya. Asawa, ang matandang kaibigan na sinasabi mo ay si Xiao Ziner. Tanong ni Su Qingzhou. Oo, tumango si Ye Fan. Su Qingzhou, matagal nang hindi nagkita, binabati kita sa pagiging pinuno ng angka ng Xuanming, medyo nag-aatubili si Xiao Ziner, at idinagdag, ngunit ang iyong hininga, lalo akong napupuot dito. Marahil ito ay ang relasyon sa pagitan ng tubig at apoy, hindi nagustuhan ni Xiao Ziner ang lalong matinding lamig sa bloodline ni Su Qingzhou, ang pangunahing punto ay na siya ay partikular na sensitibo sa ganitong uri ng paghinga. Hindi ko kailangan na magustuhan mo ito, at kinasusuklaman ko rin ang iyong hininga, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Humph! Napalingon si Xiao Ziner, hindi gaanong pinapansin.
Tinanong ni Su Qingzhou si Ye Fan na medyo mapaglaro, asawa, kailangan mo rin bang magtago kapag nakilala mo si Xiao Ziner? Ano ang pinag-uusapan mo? Napakahiwaga ng naisip ko. Naalala ni Ye Fan ang nangyari sa templo. She smirked and said, hindi siya sumipot. Akala ko may importante siyang gagawin at ayokong magpakita. Sa totoo lang, hindi naman big deal yun. Huwag mo nang isipin yun, Mrs. Oh. Tila may nahulaan si Su Qingzhou, ngunit hindi niya ito pinag-isipan, at sinabing, asawa, gusto ba nating bumalik sa Huahai? O magpadala tayo ng ilang tao upang tulungan si Chu Yunyao? Ngayon lang, sumagot si Su Qingzhou ayon sa impormasyong ipinasa sa kanya sa Gigu, si Yuan Qing, ang bagong direktor ng Military Special Research Institute, ay pumirma sa isang utos na magpadala ng isang tao sa Huahai upang arestuhin si Chu Yunyao, sa kadahilan ng inakala niyang ninakaw niya ang lihim na teknolohiya ng Earth Access sa dayuhan. Ang bagong supervisor, si Yuan Qing, ay ang adjutant ni Chu Yunyao at ang deputy director sa simula, dahil sa malaking paglilinis na ito, sumilong siya sa angka ng White Tiger at pinalitan si Chu Yunyao na matagal nang hindi nakabalik sa China. Pinatay lang ni Ye Fan ang isang mabangis na general ng White Tiger Clan, at tila hindi nilayo ng White Tiger Clan na lumunin ito. Itinakda nila ang kanilang target kay Chu Yunyao. Una, may dahilan para mahanap ito, at pangalawa, malayo ito sa Huahai, at hindi na makakabalik si Ye Fan ng biglaan. Mukhang hindi magiging mahirap kay Ye Fan ang angkan ng White Tiger. Kung tutuusin, bago ang clan meeting, hindi maganda para sa kanila na saktan ang kanilang sigla, kaya pinili nila ang isang ditor para pigilan si Ye Fan. Bagamat sinasabing si Chu Yunyao ay maaaring arestuhin anumang oras, pagkatapos ng lahat, ang mga kababaihan ay nagtataglay ng maraming lihim ng estado, at hindi siya madaling saktan ng estado. Dagdag pa rito, ang babae ay lihim ding pinuprotektahan ng pumatay kay Buffalo, at napakalakas din ng mga hakbang sa pagtatanggol sa Cloud Club, kaya kung ayaw mahuli ni Chu Yunyao, mahirap pa rin itong alisin. Nasabi mo na ba kay Yunyao ang balita? Tanong ni Ye Fan. Walang magawang sinabi ni Su Qingzhou, kahit na hindi ko siya gusto, natural na hindi ko ito itatago sa kanya. Nakahanda na siya, at hindi dapat magkaroon ng problema sa maikling panahon. Kahit na, pagkatapos ay kailangan mong bumalik, kung hindi ay hindi ka makatitiyak, at walang garantiya na ipapadala nila ang mga master ng clan doon, sabi ni Ye Fan. Sa Huahai, maraming itim na teknolohiya ng access ng mundo. Hindi gustong mahulog ni Ye Fan sa mga kamay ng mga allopiers ng ibang angkan, kaya hindi niya ito basta-basta. Malamig na bumantong hininga si Xiao Ziner at sinabing, narinig ko na ang isa sa dalawang dakilang ninuno ng White Tiger Clan, si Bai Yan, ay napakatalino, at kadalasan ay pinlano niya ito. Bilang miyembro ng Phoenix Clan, Xiao Ziner naturally, galit na galit ako sa White Tiger Clan. Anyway, isa na itong antagonistic na ugali. Sa pagkakataong ito, gusto ko talagang makilala sandali ang mga tao ng White Tiger Clan. Sa makatuwid, nang banggitin ni Ye Fan ang sitwasyon sa kanya, si Xiao Ziner ay sabik na nagplanong sumunod. Tila inaasahan na ito ni Su Qingzhou, at sinabing, naihanda ko na ang eroplano. Sinabi ni General Wang na maaari nilang hiramin ang kanilang paliparan ng militar, at ngayon ay maaari na silang pumunta sa paliparan. Tiningnan ni Ye Fan ang oras at sinabing, pumunta muna kayo sa airport sakay ng kotse, lalabas ako, aabutan ko kayo mamaya. Ang higpit ng oras, saan ka pupunta? Nalilitong tanong ni Su Qingzhou. Mahiwagang ngumiti si Ye Fan, huwag kang mag-alala, makakahabol ako. Pagkatapos sabihin, iyon, umiwas si Ye Fan at naunang tumakbo palabas. Makalipas ang kalahating oras, sa paliparan ng militar sa kabisera, isang pribadong eroplano ang handa ng lumipad. Si Su Qingzhou at Xiao Ziner ay nakaupo sa cabin, ang kapaligiran ay medyo matigas. Dahil nag-aalala si Xu Lingshan, binalak din niyang sumunod, ngunit sa eroplano, nang makita ang dalawang babaeng hindi magkatugma, napailing na lamang siya at mapait na ngumiti. Itong lalaki, bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi niya nakikilala ang daan niya, di ba? Si Xiao Ziner ay mukhang naiinip. Sa sandaling ito, sa labas ng pinto ng cabin, mabilis na pumasok ang figure ni Ye Fan. Ha! Sa wakas, hindi rin nagtagal. Ngumiti si Ye Fan, naglagay ng pastry box sa harap ni Su Qingzhou, at sinabing, asawa, maaaring lumipad ang eroplano. Nakatitig si Su Qingzhou sa kahon, at naamoy niya ito nang hindi tumitingin. Sa loob ay isang donut na may mainit na strawberry cream. Husband, sabi mo lumabas ka para ibili ako ng donuts. Nagulat muli si Su Qingzhou, ngunit nakaramdam din siya ng kawalan, ano ba ang iniisip ng lalaking ito, pumunta pa rin siya sa panaderia sa oras na ito. Napangiti si Ye Fan nang may paghingi ng tawad, bihira kang samahan sa bakasyon, ngunit laging nagkakamali. Anyway, hayaan mong kumain ka ng gusto mo at bumalik sa Huahai. Ang puso ni Su Qingzhou ay naging matamis saglit, kung hindi dahil kay Xiao Ziner at Xu Lingshan, gusto sana niyang halikan ng lalaki. Salamat asawa. Kinuha ni Su Qingzhou ang kahon at agad na inutusan ang eroplano na lumipad. Pagkatapos lumipad ng eroplano, binuksan ni Su Qingzhou ang kahon at tinikman ang donut ng may sarap. Talagang matagal na siyang hindi kumakain, at hindi rin nagtagal ay kumain siya ng 4 o 5 beses.
Si Xiao Ziner at Xu Lingshan sa tabi niya ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwala, dahil si Su Qingzhou ay mukhang isang malamig na diyosa sa harap ng mga tagalabas. Sinong mag-aakala na magiging parang isang malaking mangangain siya kapag kumakain ng donuts? Ang susi ay kainin ito, bakit kailangan mong sipsipin ang buttercream sa iyong mga daliri? Parang kulog ang tunog ng sok-sok sa isipan ng dalawang babae. Medyo nasanay na si Ye Fan. Nakaupo sa tapat ni Su Qingzhou, buong kasiyahan niyang pinanood ang kanyang asawa na kumakain ng dessert. Paminsan-minsan, tumangala si Su Qingzhou sa kanya, at nagkatinginan silang dalawa, nakaramdam ng nostalgia. Noong nasa Huahay siya, bumili rin si Ye Fan ng maraming donut para makakain niya. Su Qingzhou, hindi ko akalain na magiging ganyan kang babae, ilang taon ka na, at ikaw pa rin ang sarili mong maliit na babae. Hindi ka ba kumakain ng donuts? Kumain ka na lang, as for eating so happily. Ano ang nagpapanggap ka na malambing, hindi makayanan ni Xiaozin ang malabong mata sa pagitan ng mag-asawa, hindi niya maiwasang maasim. Malumanay na sagot ni Su Qingzhou, hindi ka rin ba mahilig manghuli ng mga manika? Sino ang mahilig magpanggap na malambing? Agad na namula si Xiao Ziner at tinapik ang hapagkainan, ikaw. Iniimbestigahan mo ako. Heavenly Eyes di ba? Nababasa mo rin ang privacy. Ayokong basahin ito, ang impormasyong ito ay masyadong kapansin-pansin. Isang babaeng phoenix na mahilig manghuli ng mga manika, sino ba ang mag-iisip nito? Sabi ni Su Qingzhou, masayang kumagat muli nagkaroon ng malaking subo ng donut. Si Xiao Ziner, na nasa tabi niya, ay sasabog na sa galit, tuturuan kita ng magandang leksyon pagkababa ng eroplano. Hindi natakot si Su Qingzhou, whatever. Gustong umiyak ni Ye Fan ngunit walang luha, ano ang sitwasyon, talagang nag-aaway ang dalawang babaeng ito. Si Xu Lingshan ay tumingin sa gilid, ngunit nakitang ito ay lubhang kawili-wili, at patuloy na tumatawa ng palihim. Walang kamalay-malay, lumapag ang eroplano sa airport ng Huahay, at lahat ay bumaba ng eroplano at agad na sumugod sa Cloud Club, ang tirahan ni Chu Yunyao. Kabanata 1418 Kalabisan. 1418. Nakaupo sa kotse papunta sa clubhouse, medyo nena si Xiao Ziner, Hoy, Ye Fan, sabi mo isama mo ako para maghanap ng bagay na masaya, pero hindi masyadong masaya ang pagtulong kay Chu Yunyao. Ito ay hindi isang master mula sa White Tiger Clan. Ito ay ilang maliliit na hamak, at hindi nakakatuwang makipag-away. Dahil boring ka, ano ang ginagawa mo dito? Maaari mong iparada ang iyong sasakyan ngayon at mag-isa na pumunta sa palaruan ng Huahay. Mahinang sabi ni Su Qingzhou sa tabi niya. Ngumuso si Xiao Ziner at mapang-asar na sinabi, saan mo ako pinapahalagahan? At saka, hindi kita hinahayaang makipaglaro sa akin. Natakot si Ye Fan na talagang mag-aaway ang dalawang babae, kaya nagmamadali siyang sumingit, okay? Sige, huwag kang ma-excite, pasensya na hindi ko ito nilinaw. Sa katunayan, sa laboratorio ni Yunyao, maraming mga espesyal na produkto ng teknolohiya ng akses ng lupa. Pagbalik niya sa pagkakataong ito, binalak niyang ayusin ang ilang itim na teknolohiya at ilipat ang mga ito sa mga laboratorio sa ibang bansa. Zinson, alam mo nung nasa Luchun Island ako, bigla akong na-teleport sa Magnesium Army Submarine, di ba? Ginawa ito ng space jumping device na ginawa niya, maaari mo ring subukan ito. May mga ganoong magagandang bagay. Naging interesado kaagad si Xiao Ziner, nagningning ang kanyang mga mata. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan. Sa totoo lang, hindi niya mapigilan. Nag-aalala siya kay Chu Yunyao, ngunit hindi niya kayang iwan si Xiao Ziner na tumakas sa bahay. Gumawa lang siya ng dahilan at hiniling kay Xiao Ziner na pumunta at tingnan. Anyway, pagkatapos harapin ang krisis sa paligid ng Chu Yunyao, maaari mong kunin si Xiao Ziner upang maglaro muli. Nang dumating ang lahat sa Cloud Club, nalaman nilang tila walang espesyal. Ang club ay gumagana ng normal, at mayroong maraming mararangyang sasakyan na nakaparada sa labas. Di ba sabi mo may pinirmahan na ang militar ng warrant of arrest, bakit wala pang kilusan? May kaina-hinalang tanong ni Xiao Ziner, Su Qingzhou, wala bang magagawa si Gigo sa ilalim ng iyong pamumuno, at nagsisimula ng magkamali ang impormasyon. Medyo naguguluhan din si Su Qingzhou, sumimangot siya at sinabing, ang pagpirma sa isang utos ay hindi nangangahulugan na maaari itong may segowa kaagad, at ang kawalan ng mga tao ay hindi nangangahulugan na ang impormasyon ay mali. Sa sandaling ito, lumabas ang isang payat na babae sa edad na 30s, nakasuot ng uniforme sa trabaho ng clubhouse. Hari, ginang, magalang na yumuko ang babae at sumaludo. Agad na nakilala ni Ye Fan na si Sun Chen, ang Buffalo Killer na inayos niyang manatili sa Huahay. Dati, si Sun Chen ang namamahala sa kaligtasan ni Ning Zimo sa Zisulin, ngunit dahil ang mga babae ay nasa ibang bansa ngayon, si Sun Chen at ilang iba pang mga killer ay muling nag-deploy. Kahit na ang pumatay kay Buffalo ay hindi kasing hirap ng ilang mga sinaunang mandirigma mula sa angkan, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban at ang kakayahang gumamit ng mga teknolohikal na paraan upang i-coordinate ang cover at retreat ay napakahusay pa rin. Sun Chen, salamat sa iyong pagsusumikap, kumusta ka dito? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Wang, seryoso ang iyong mga salita. Ang buhay ngayon ay mas komportable kaysa sa pagtulog sa buong mundo.
Isang karangalan na pagsilbihan ka. Pagkatapos naming matanggap ang impormasyon, agad kaming nag-focus sa pagbabantay dito, pero bukod sa monitoring ng mga tauhan ng militar dito, walang pumasok sa loob ng 500 meters, nakangiting tugon ni Sun Chen. Lumingalinga si Ye Fan sa paligid at nagtanong, ilang tao ang na-deploy mo dito? Kasama ako, ang mga pumatay kay Buffalo, 10 tao ang dumating, dahil sabi mo hindi stable ang sitwasyon ngayon sa SIA, kaya nagpadala ng karagdagang tauhan si Aspen His Excellency Montes, ani Sun Chen. Tumango si Ye Fan at nagtaka, kakaiba. Muling sumuko ang Baihu clan. Ito ay hindi imposible. Isinasaalang-alang na ikaw ay masyadong perverted, ang Baihu clan ay maaaring hindi mag-isip na sulit na makipaglaban sa iyo para sa isang Baiyayfei. Sabi ni Xiao Ziner. Umiling si Shu Lingshan at sinabing, sa tingin ko ito ay lubhang kakaiba. Naging hukbo na ako. Kung gusto mong arestuhin ang isang tao na kapantay ni Director Chu, natatakot kang tumulo ang balita at makatakas ang target. Kadalasan, ang nangungunang pamunuan ang unang pag-uusapan, at pagkatapos ay ipapadala muna ang mga tropa. General, ang mga dokumento ng order ay sinusunod sa parehong oras, at kahit napupunan sa ibang pagkakataon. Paano ka makakapag-sign muna ng isang order, ngunit walang paggalaw? Hoy! Maasahan ang pamilyang Miss Shu, sa palagay ko ay ganoon din, sumunod si Xiao Ziner, at sumulyap kay Su Qingzhou ng pagalit. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang labi, at bumulong ng aftermath. Naramdaman ni Ye Fan na hindi tama ang sitwasyon, at sinabing, Tara, nasa laboratorio si Yun Yao. Tumango si Sun Chen sa gilid, oo, naging abala si Miss Chu. Nang ang lahat ay dumaan sa sikretong pinto ng opisina ni Chu Yunyao at pumasok sa laboratorio, nagkataon na nakita nila na si Chu Yunyao ay nakatayo sa isang mataas na work shelf. Ang babae ay nakasuot ng itim na protective suit at isang welding shield sa kanyang ulo. Kinokontrol niya ang isang robotic arm para sa welding. Ang mga mekanikal na guwantes ni Chu Yunyao ay talagang nag-spray ng mga pinong apoy na may mataas na temperatura. Sa paggawaan ng spark splash, si Chu Yunyao ay napakaseryoso at tila hindi napansin na may pumasok sa laboratorio. Sa harap ng Chu Yunyao, isang malaking kagamitan na gawa sa silver gray na halwang metal at dalawang semicircular na metal na haligi ay nakatayo sa magkabilang gilid ng isang pabilog na plataporma. Ito ay ang space jumper device na minsang tumulong sa Ye Fan space na tumalon. Gayunpaman, kumpara sa huling beses na nakita ko ito, nalaman ni Ye Fan na ang gloss at ilang detalye ng device na ito ay nabago. Malinaw, ang mga materyales at teknikal na proseso ay na-upgrade. Hanggang sa lumakad si Ye Fan at ang iba pa sa gilid ng malaking makina ay tumigil si Chu Yunyao sa pagwelding at tinanggal ang maskara. Maputi ang mukha ng babae, namumuo ang pawis sa buhok, at nakatali sa likod ng ulo niya ang ulap ng buhok, parang babaeng welder sa isang pabrika. Gayunpaman, ang gayong estado ng pagtatrabaho ay nagdagdag ng ilang iba't ibang kabayanihan at kaakit-akit na hitsura. Nandito ka ba? Ibinaba ni Chu Yunyao ang kanyang maskara, pinindot ang isang buton, at isang robotic arm sa tabi niya ang nagpadala sa kanya mula sa mataas na platform patungo sa lupa. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, Yunyao, mukhang napakalma mo, pinagbubuti mo ba itong space jumping device? Bueno, ang ilang mga lugar ay na-upgrade, ngunit ito ay malayo sa kumpleto. Sinabi ni Chu Yunyao, may sitwasyon sa labas. Hindi. Hindi pa, tila ang militar ay huminto sa paggalaw, sabi ni Su Qingzhou. Chu Yunyao chuckled, whatever, nagkataon na nagugutom ako. Wala pa akong kinakain simula kagabi, kaya kakain muna ako. Habang nagsasalita ang babae, tinanggal niya ang guwantes na gawa sa metal sa kanyang mga braso. Mayroong ilang mga LCD screen at mga pindutan sa kanila. Walang ibang makakaintindi sa kanilang ginagawa maliban sa kanya. Parehong nabighani dito sina Xiao Ziner at Shu Lingshan. Hindi nila maiwasang maramdaman na ang estado ng pagtatrabaho ni Chu Yunyao ay napakagwapo, at siya ay kamangha-mangha. Hindi nila maintindihan ang ginagawa ni Chu Yunyao. Isang housekeeper robot, na may dalang malaking plato ng hapunan, ang pumasok mula sa pinto. Ang mga roller ng robot ay tila nilagyan ng sistema ng suspensyon, at ang plato ay napakatatag. Umupo si Chu Yunyao sa isang laboratory table, kumakain ng isang plato ng masustansyang salad, at sinabing, huwag kang mag-alala, kung hindi nila ako dadating ngayon, nangangahulugan ito na hindi sila maglalakas loob na arestuhin ako. Pagkatapos ng lahat, si Yuan Qing ay ang dating sarili ko. Ang aking representante, sinundan niya ako sa trabaho sa loob ng ilang taon. Nang matuklasan ng expedition team ang access ng Earth, sinundan niya ako para magsaliksik. Kilala pa rin niya ako, alam kung gaano kalaki ang panganib na gagawin niya laban sa akin, at hindi ito isang matalinong hakbang. Dahil kilalang kilala ka ng representante mo na iyon, bakit kailangan mong pumirma ng utos para arestuhin ka? Tanong ni Su Qingzhou. Oo, hindi ba ito kalabisan, mawawala lang ang mukha ng Military Research Institute, ano ang pakinabang sa kanya? Tanong ni Shu Lingshan. Kumain ng 2 subo ng salad si Chu Yunyao, at pagkatapos mag-isip sandali, bigla siyang may naisip, kumislap ang mga mata niya na may bakas ng kaba, agad niyang hinagis ang tinidor, tumayo at tumakbo sa computer console, at mabilis na nag-type sa light keyboard.
Nang makita ang ekspresyon at pagkilos ni Chu Yunyao, hindi maiwasan ng lahat na manginig. Pagkatapos ng lahat, bihirang makita si Chu Yunyao na nataranta. Yunyao, anong nangyayari? Anong naisip mo? Matigas na tanong ni Ye Fan. Kabanata 1419 na ordinaryo. 1419. Hindi agad nakasagot si Chu Yunyao. Nagpasok siya ng isang serye ng mga utos. Sa ilang mga screen, mabilis na nag-flash ang siksik na data, mga larawan at mga modelo. Maliban kay Chu Yunyao, hindi maintindihan ng iilang tao sa tabi niya kung ano ang nangyayari. Makalipas ang 3 minuto ay pinindot ni Chu Yunyao ang isang button, ngunit biglang nakarinig ng beep-beep na tunog ng alarm mula sa stereo. Sa screen, lumitaw ang isang linya ng mga pulang letra, hindi nakikilalang pagtuturo. Nang makita ang larawang ito, namutla ang magandang mukha ni Chu Yunyao, dilat ang kanyang mga mata, at nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi mo ba nakilala ang utos? Sumimangot si Su Qingzhou. Kilala mo lang si Yin Gwen. Anong ibig sabihin nito? Nag-aalalang sabi ni Xiao Ziner. Sinabi ni Sun Chen mula sa likuran, nangangahulugan ito na ang sistema dito ay may pintuan sa likod, at si Miss Chu ay nawalan ng pinakamataas na awtoridad sa pamamahala. Sa madaling salita, ang system ay nahack, at ang impormasyon sa loob ay maaaring ninakaw. Nagulat ang lahat. Sa pagtingin kay Sun Chen, napangiti si Sun Chen na nahihiya, ako ay isang mamamatay tao at isang hacker. Maraming mga pumatay sa Buffalo ay may ilang mga computer para sa kaganhawahan ng trabaho. Yunyao, ganoon ba? May nagnakaw nito. Impormasyon tungkol sa access ng Earth. Tanong ni Ye Fan, bagamat mayroon din siyang ilang kakayahan sa pag-hack, napaka-espesyal ng computer system ni Chu Yunyao, at wala siyang masyadong alam tungkol dito. Matapos huminga ng malalim si Chu Yunyao, hinampos niya ang kanyang kamao sa keyboard, nagsagawa ako ng mga hakbang sa pag-iingat para sa mahalagang impormasyon tungkol sa access ng mundo, at hindi ko ito iniimbak dito, at hindi ito ilalagay sa internet, at karamihan sa mga pangunahing teknolohiya ay ako lang ang nakakaintindi nito. Kung gayon bakit ka kinakabahan, hindi ito katulad mo, pagtataka ni Ye Fan. Kahit na walang gaanong impormasyon tungkol sa access ng Earth dito. Ngunit maraming mga record ng pagpapatakbo, maraming iba pang impormasyon. Kinokontrol ko dati ang aking mga nanorobot dito, at nakakolekta ako ng maraming impormasyon, na narito rin. Galit na bamulong si Chu Yunyao, alam ko na dapat akong umalis sa Xia Kingdom bago ko maubos ang laman ng database. Anong uri ng impormasyon ito, magiging mapanganib ba ito? Tanong ni Shu Lingshan. Nang magsasalita na sana si Chu Yunyao, tumunog ang cellphone ni Sun Chen. Sa sandaling sumagot si Sun Chen, sumimangot siya at sinabing, ang aking hari, si Yuan Qing, ang bagong direktor na pumirma sa warrant of arrest, ay dumating sa club. Hindi maiwasan ng lahat na medyo matigilan. How dare this woman come to the door mag-isa? Bumantong hininga si Chu Yunyao at sinabing, alam ko. Ang hacker na maaaring i-hack ang aking sistema at palihim na umalis sa isang backdoor, natatakot ako na siya lang ang nag-iisa sa mundong ito. Ang Yuan Qing na iyon ay isang hacker. Hindi inaasahang sinabi ni Ye Fan. Tumango si Chu Yunyao at sinabing, junior ko siya sa kolehiyo. Bagamat hindi siya kasing galing ko sa ibang aspeto, napakahusay ng kanyang kakayahan sa computer, na siyang dahilan din kung bakit siya ay recruit ng bansa para makapasok sa Research Institute. Dahil sobrang hinahangaan niya ako, sinabing she can carry out everything efficiently, has strong ability, and has no messy family background, so I brought her to the position of deputy director, as my assistant. Ako. Hindi ko inaasahan, nasway niya talaga ako, ang sistema dito ay may kanya-kanyang ilan sa mga programang isinulat niya, nag-set up siya ng lihim na pinto doon, at hindi ko man lang nahanap noon, sa gawin itong hindi alam ni Chu Yunyao, bitawan mo ang kanyang bantay, ang kakayahan ni Yuan Qing na ito, hayaan si Ye Fan at iba pa. Mga hacker na nakakapagpalakas sa iyo, hindi ko narinig na binanggit mo sila. Nagtataka si Ye Fan. Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa kanya, hindi mo ba ito nakita ng 2 beses? Nakita ko. Kailan? Nagulat si Ye Fan. Noong siya ay nasa Luchun Island, siya ay nasa test base. Dumating din siya sa aking laboratorio at tinulungan ako noong huling pagkakataon sa postman, sabi ni Chu Yunyao. Natarante si Ye Fan, talaga. Pero hindi mo ako pinakilala. Kailangan ko bang ipakilala sa iyo? Siya ay isang kawani sa ilalim ng aking utos. Siguro siya ay mukhang ordinaryo at walang sense of existence, bumantong hininga si Chu Yunyao. Pero, bakit mo iniisip ang system na nahack, Yunyao? May kinalaman ba ito sa pagpirma niya ng warrant of arrest? Tanong ni Ye Fan. Kinalas ni Chu Yunyao ang sinturon, ibinaba ang kanyang mahabang buhok, galit na kinamot ang kanyang buhok, at sinabing, malamang na napakalakas ng loob niyang pumirma ng warrant of arrest dahil nakakita siya ng ilang impormasyon. Ang pangunahing target niya ay hindi ang pag-aresto sa akin para sa paglilitis, dahil dapat niyang malaman na kung wala ako, mahirap para sa iba na pag-aralan ang access ng mundo. Ginamit lang niya ako para akitin ang iyong atensyon, at sinadya niyang nilagdaan ang utos, at wala siyang masyadong ginawang mga hakbang sa seguridad. Sumimangot si Su Qingzhou, ibig mong sabihin, sinadya niyang inilabas ang impormasyong ito. Hula ko lang.
Sabi ni Chu Yunyao. Ngayong naglakas loob siyang lumapit, kilalanin natin siya at tingnan kung ano ang ibig niyang sabihin, sabi ni Ye Fan. Isang bakas ng pag-aalala ang sumili sa mga mata ni Chu Yunyao, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumango. Agad na pumunta ang lahat sa isang conference room, hindi na nag-abalang magpalit ng damit si Chu Yunyao, at lumabas na may puting coat at magulo ang buhok. Sa maluwag at maliwanag na conference room, nag-iisa ang isang babaeng nasa early 60s na may katamtamang pangangatawan at hitsura, nakasuot ng itim na profesional na palda, trimmed bangs, at isang pares ng makalumang itim na large frame myopia glasses. Umupo ka dyan. May isang tasa ng green tea sa harap ng babae, at hawak-hawak niya ng mabuti ang tasa ng tsaa, wala man lang aura ang buong pagkatao niya. Kung ang babaeng ito ay ilalagay sa kalye, natatakot ako na walang makapansin sa kanyang pag-iral, dahil ito ay masyadong karaniwan, at walang karapat-dapat na tingnan. Nakita ni Ye Fan ang babaeng ito, at pagkatapos na pag-isipan ito ng mabuti, tila nakita na niya ito noon pa, ngunit dahil ito ay napaka-ordinaryo, wala siyang gaanong impresyon, pati na rin ang makipag-usap sa gayong babae ng walang dahilan. Yuan Qing, pumasok si Chu Yunyao at mahinang tumawag. Chu Soo. Oh, senior sister. Nandito ka na sa wakas. Matagal na kitang hindi nakikita, at napakaliwanag mo pa rin. Ang boses ni Yuan Qing ay napakanipis at magaan, ang kanyang mga daliri ay nakaangat sa frame, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng taos na inggit at pagsamba. Naisip ni Ye Fan at Su Qingzhou na kakaiba ito, dahil ang Yuan Qing na ito ay mukhang hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop, at ganap na tapat at responsable. At sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, malinaw na hinahangaan niya si Chu Yunyao, at mukhang hindi siya nagpapanggap. Huwag kang magpakatanga, natuklasan ko na ang sekretong pintuan na iniwan mo sa sistema ko, anong ibig mong sabihin, ano ang gusto mong makuha? Diretsyong tanong ni Chu Yunyao. Napangiti si Yuan Qing na nahihiya, bahagyang namula ang kanyang mukha, at sinabing, Sister. Sorry talaga, ito ay isang gawain na ipinagkatiwala sa akin ng bansa. Ako, nagsumikap ako, pero seryoso ka talaga, Senior. Ito ay kamanghamanghang, napakaraming impormasyon ang hindi nakaimbak sa computer. Tiyak na naalala mo ang maraming mga lihim ng access ng lupa sa pamamagitan ng iyong sobrang memorya, tama ba? Ikaw ay talagang paranoid at baliw na scientist. Ang pagkuha sa aking sarili bilang pangunahing, talagang naiinggit ako sa iyong tapang at talento. Totoo ba iyon? Hinayaan ka ng estado na magtago ng isang lihim na pinto at mag-ingat sa akin. Ngumisi si Chu Yunyao, ngunit nahulaan ko rin na ang estadong ito ay magbabantay laban sa akin, ngunit hindi ko inaasahan. Ikaw ay hindi mahalata, inilagay sa tabi ko. Nahihiyang ngumiti si Yuan Qing, oo. Siguro dahil masyado akong hindi mahalata. Sa taas mo, hindi ako papansinin ng lahat. Kahit si senior sister, napakatalino mo, hindi ko namalaya na maliit lang ang ginawa ko. Mga kamay at paa. Tama, naging pabaya ako sa pagkakataong ito. Kung pumunta ka dito ngayon, dapat may nahuli ka. Tanong ni Chu Yunyao. Huminga ng malalim si Yuan Qing, nilunok ang kanyang lalamunan, tumingin kina Ye Fan at Su Qingzhou, at sinabi, sa totoo lang sa pagkakataong ito. Ang pangunahing layunin ko ay hindi ang arestuhin ka, senior sister. Gusto kong gumawa ng isang maliit na kahilingan kay General Ye at Miss Su, at para rin ito sa kinabukasan ng ating Xia Kingdom. Kabanata 1420 nakakagulat na balita. 1420. Nagkatinginan sina Ye Fan at Su Qingzhou at medyo nalilito. Itong si Yuan Qing ay umikot-ikot, at talagang may hinahanap sila. Kaya, ang kanyang layunin ay hindi teknolohiya sa access ng lupa. Hinahanap mo kami, anong problema? Tanong ni Ye Fan. Magalang nang umiti si Yuan Qing, napakasimple ng kahilingan ko. Alam kong pinatay ni General Ye si Bai Yaifei, ang anak ng White Tiger Clan. Sana ay harapin ni General Ye ang buong mundo at humingi ng tawad sa White Tiger Clan. At sumumpa na kung saan may mga anak ng White Tiger Clan, dapat itong iwasan ni General Ye, upang hindi na magdulot ng panibagong pagtatalo at masaktan ang mas maraming tao sa kaharian ng Xia. Lahat. Nagulat sila nang marinig ito. Ang kahilingan ni Yuan Qing na ito ay tila hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala kay Ye Fan, ngunit nangangahulugan ito na si Ye Fan ay magsusumit sa White Tiger Clan. Iwasan ang mga taong nakakakita, hindi ba posibleng sumakay sa ulo ni Ye Fan ang sinumang pusa o aso ng angkan ng White Tiger? Mapaglarong ngumiti si Ye Fan, sigurado ka ba, maliit na kahilingan, lang ang sinabi mo. Kung hindi mo sasabihin ang pag-iwas, kahit na ito ay isang paghingi ng tawad, hindi ito magagawa ni Ye Fan. Yuan. Mahinahong sinabi ni Qing, huwag kang mag-alala, hindi pa ako tapos magsalita. Umaasa din ako na ang Clan Chief Su ay maaaring sumang-ayon na bumuo ng isang alyansa sa White Tiger Clan. Ang clan meeting na ito ay gaganapin, at kung ang dalawang clan ay bumuo ng isang alyansa, maaari itong I-wave. Lumaban para mapanatili ang lakas ng clan. Malamig na sinabi ni Su Qingzhou, patuloy mong sinasabi na iniisip mo ang mga tao ng Xia Kingdom, ngunit ang kahilingan mo ay tulungan ang angkan ng White Tiger. Ikaw ang kanilang allies, gusto mo bang makasama ka namin? Ganon din ba kayo?
Pagkarinig nito, nakakasigurado na ang lahat na ang Yuan Qing na ito ay talagang malapit na nauugnay sa White Tiger Clan. Yuan. Ang mukha ni Qing ay pangit, medyo mapatla, at hinawakan niya ang kanyang mga kamay ng may kaba at sinabing, alam kong maaaring ayaw ninyong dalawa, ngunit. Hindi mo ba talaga pinag-iisipan itong mabuti? Bakit ka naglakas loob na gumawa ng ganoong kahilingan? Hindi nasisiyahang sinabi ni Xiao Ziner, baliw ba ang mga tao ng Baihu Clan? Gusto nilang talunin ang ating Phoenix Clan. Talagang iniisip nila kung gaano sila kalakas, at naglakas loob na gawin ito. Humiling kay Ye Fan, Yuan. Natigilan si Qing at pinilit na ngumiti, Miss Xiao Ziner, hindi mo kailangang magalit, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Wala itong kinalaman sa akin. May kinalaman ba ito kina Ye Fan at Su Qingzhou? Hindi ba ito maghahak sa computer ni Chu Yunyao? Gusto mo bang makinig sila sa iyo? Tumawa si Xiao Ziner, Yuan. Napabuntong hininga si Qing, Mr. Ye, Miss Su, ayaw ba talagang mag-asawa? Napangiti si Ye Fan, patawarin mo ako, hindi ko alam, saan ka nakakuha ng kumpiyansa para sabihin ito sa amin. Okay, Yuan. Tumanggo si Qing, tila determinado, pagkatapos ay kumuha ng isang dokumento mula sa briefcase na dinala niya at ibinigay ito kay Ye Fan. Oo. Hinala itong kinuha ni Fan, pagkatapos ay binuksan ito at nakita ang isang DNA test report sa loob. Alam ko na si General Ye ay isang mahusay na doktor, at dapat kong maunawaan kung ano ang nilalaman nito, sabi ni Yuan Qing. Kumunot ang noo ni Fan, at pagkatapos basahin ang 2 pahina, ang kanyang mga mata ay napunta mula sa pagtataka noong una, hanggang sa dahan-daang nagulat, at hindi makapaniwala. Nalaman din ng mga taong katabi niya na ang mukha ni Ye Fan ay naging mas kakaiba, at kalaunan nito ay sobrang pangit, na parang na-stimulate ng husto. Asawa, anong problema? Si Su Qingzhou ay labis na nag-aalala, at tumingin sa lalaki na may isang pares ng maningning na mga mata. Nilingan ni Ye Fan ang kanyang ulo at tumingin ng diretsyo sa babaeng may pares ng mga mata na may matinding galit. Natigilan si Su Qingzhou, hindi niya alam kung bakit ganito ang tingin sa kanya ng lalaki, na para bang may nagawa siyang mali. See for yourself. Inabot ni Ye Fan ang dokumento sa babae. Kinuha ito ni Su Qingzhou at kinakabahang tiningnan ito, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isinara niya ito kaagad, puno ng galit at pagtataka ang kanyang magandang mukha. Diretso niyang ibinato ang dokumento sa lupa, inikot ang kanyang ulo at tinanong ang lalaki, naniniwala ka talaga sa ganitong bagay? Sa tingin mo ganoon akong klaseng babae? Oo. Madilim ang mukha ni Fan at hindi siya nagsalita. Su. Naagrabyado na itinikom ni Qingzhou ang kanyang mapupulang labi, at may kislap sa kanyang mga mata. This time, natigilan ang ibang mga babaeng katabi niya. Anong nangyayari? Wala nang pakialam si Xiao Ziner sa anumang bagay, ikanaway niya ang kanyang kamay, sinipsip ang mga dokumento sa lupa ng may totoong hininga, at binaliktad ang mga ito. Kaagad, tinakpan din ni Xiao Ziner ang kanyang bibig sa pagkagulat, ito. Saan nanggaling ito? Lumapit din si Xu Lingshan at nagtanong, ano ito, tingnan ko. Matapos basahin ito, si Xu Lingshan ay nagmamadaling bumulalas, paano ito posible? Walang imposible, ang data ng DNA test, 99.99% na tugma, ay kumakatawan sa lahat. Sinabi ni Yuan Qing na may mahinang ngiti, Patriarch Su, kahit gaano mo pa itong pagtakpan, hindi mo mababago ang katotohanan na ang babaeng nagngangalang Tuan Chuan ay iyong biolohikal na anak. Su. Kinagat ni Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin at pinunasan ang kanyang malamig na mga mata kay Yuan Qing, wala akong pakialam kung paano mo ginawa ang bagay na ito, ngunit ako, si Su Qingzhou, alam ko ang aking sarili. Hindi ko rin alam kung ako mismo ay nagkaanak. Ito ba, ginawa? Walang magawang tumingin si Yuan Qing kay Chu Yunyao, ate, bakit hindi mo ipaliwanag? Si Su Qingzhou ay natigilan, at lahat ay tumingin kay Chu Yunyao. Chu Yunyao. Tila labis ding nababalisa, hinapload niya ang kanyang buhok, at sinabing, ang data na ito ay mula sa huling pagkakataon na inimbestigahan ko ang insidente ng postman, noong nagsagawa ako ng DNA test. Ako, nag-aalangan kung sasabihin o hindi. Pero hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko, dahil hindi ko alam kung nagkataon lang. Nagkataon lang. Nakangiting sinabi ni Yuan Qing, ate, kailan ka nagbiro ng ganito? Hindi naman palagi. Turuan mo ako, hindi ba pwedeng maging walang muwang ka sa harap ng agham? Ang ganoong katugmang data, kahit na ito ay isang pagkakataon, natatakot ako na ito ay isang kaso lamang sa buong universo, tama ba? Hindi na mahalikan ang ganyang DNA match. Xiao. Biglang sumigaw si Ziner ng, oh, at sinabing, naaalala ko. Nung lumitaw ang postman that time, Xu Yunyao, kakaiba ka. Ang sabi ko lang. Bakit mo tinititigan si Su Qingzhou at ang Tuan Chuan na iyon sa lahat ng oras, at tinanong kita kung ano ang nangyayari, ikaw? Alam mo noon na sila ay mag-ina. Wala akong anak na babae. Malamig na sabi ni Su Qingzhou, pakiramdam niya ay mapupuno siya, katawa-tawa, birhen pa siya, paano siya magkakaroon ng anak na babae? Kumunot ang noo ni Xiao Ziner, ano ka ba mabangis? Wala kang anak, kaya anong nangyari sa ulat na ito?
Baka nagkamali ang DNA test ni Chu Yunyao. Sinabi ni Shu Lingshan, maaaring ito ay isang pagkakamali. Kilala ko si Qingzhou sa loob ng maraming taon. Kung mayroon siyang anak na babae, dapat kong makita siyang mangganganak. At saka, imposibleng magbuntis sa Oktubre. Talagang mate at tago ko ito. Siyempre ito ay isang pagkakamali. Nagtatrabaho na ako, paano kaya na walang nakapansin sa malaking tiyan? Galit na tiningnan ni Su Qingzhou si Ye Fan, nagdududa ka ba na nagsilang na ako ng isang bata? Oo. Huminahon din si Fan sa oras na ito, pinigilan ang masalimuot na pag-iisip sa kanyang puso, at nag-isip tungkol dito saglit, at talagang nakaramdam ng kainahinala. Si Su Qingzhou ay isang birhen, at bilang presidente ng Splendid Group, sobrang pressure siya noon. Halos imposibleng itago ang pagbubuntis at panganganak. Oo. Tumingin si Fan kay Chu Yunyao, bigla niyang naalala na tinanong siya ni Chu Yunyao kung ang 99.99% genetic matching ay isang bagay sa relasyon ng magulang-anak. Nagbibiro pa siya, bakit nilanat si Chu Yunyao? Bakit magtatanong ng ganoong katangahan? Ngunit ngayon tila ang hanggal na tao ay ang kanyang sarili. Yuan. Nagtataka si Qing sa oras na ito, napakahalata na ba, kailangan pa kayong dalawa. Kumikilos ka ba sa harap ko? Miss Su, anak mo si Tuan Chuan. Kung hindi ako sigurado, how dare I come here? Mr. Ye, ang anak ng paborito mong asawa, kahit na wala itong kinalaman sa iyo, pero kung gusto mong sumama, hindi ka pwedeng umupo na lang at huwag pansinin, di ba? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.